3 araw pagkatapos ng diborsyo, 25 beses akong tinawagan ng dating biyenan ko. Nasaan ang aking 15,000 piso na sustento ngayong buwan? Malamig akong sumagot ng isang pangungusap na nakpaluhod at nakpaya sa kanya. Katatapos ko lang ayusin ang ilang balot ng aking ilang gamit sa isang maliit na upahang silid na nasa loob ng isang liblib na eskinita. Ang silid ay mayroong lamang, isang lumang bakaw na kama, isang gasgas na plastik na mesa, at isang gumikotse na bentilador na nagkakahugong tuwing gumikotse ang gulo nito. Ngunit nakakagulat na nakaramdam ako ng gaan sa aking sarili pagkatapos ng maraming taon ng pamumuhay sa isang maluwag ngunit laging masikip na bahay. Bagaman masikip, mas nakahinga ako ng maluwag dito. 3 araw pa lang ang nakalipas mula ng kami ay maghiwalay at hindi pa ako nasasanay na gumising sa umaga nang walang naririnig na kumatok at sumisigaw na biyenan. At hindi na rin kailangan pang magmadali upang kalkulahin kung may sapat pa akong para sa sustento ngayong buwan. Hawak ko ang isang basahan upang punasan ang sahig at akmang pupunasan ko na ang sulok ng silit ng biglang makring nang paulit-ulit ang aking telepono. Tiningnan ko ang screen. 25 missed calls. Lahat ay mula sa isang pangalan na sa lupong maraming taon ay nakpakipot sa aking puso sa tuwing nakikita ko, si Aling Nena, ang aking dating biyenan. Hindi ako nagulat, nakaramdam lang ako ngang pakatuwa. Hindi ko pa napapatay ang telepono nang muling makring ito. Tumayo ako ngang ilang segundo, tinitigan ang kumikislap na numero, at pagkatapos ay pinindot ang answer. Pagkatapos kong ilagay ang telepono sa aking tainga, umalingaw-naw kaagad ang kanyang matinis na boses, walang pag-alinlangan, walang pagtigil. Inday, 5 na ngayon, kailangan pa ba kitang paalalahanan? Nasaan ang aking 15,000 piso na sustento ngayong buwan? Bahagya kong hinipitan ang hawa sa basang-basahan. Hindi niya man lang ako tinanong kung paano ako nabuhay pagkatapos ang diborsyo, o kung nasaan ako, o kung ayos ba ako. Ang tanging pinapansin niya ay pa rin. Nagpatuloy siya na may boses na puno ng pagkadismaya na parabang nakagawa ako ng malaking pagkakamali. Ang diborsyo ay problema ninyong dalawa ni Benjo, ngunit ang pera ko ay kailangan pa ring ipadala tulad ng dati. Huwag kang makunwari na nakalimot. Tumayo ako sa gitna ng maliit na silit. Ang tubig mula sa basahan ay tumutulo sa sahig. Naalala ko ang pagkakataong kailangan kong kumagat sa aking labi upang magpadala ng para sa tamang araw at oras. Ang mga buwan na ako ay nakasakit ngunit kailangan pa ring magtrabaho. Ang magabing nagtatrabaho ako hanggang hating gabi upang lang makaroon ng sapat na 15,000 piso para ipadala sa kanya, habang ako mismo ay kailangan magtipid hanggang sa puntong pagkaawa. Hindi pa rin tumitigil ang boses ni Aling Nena. Sinasabi ko sa iyo, huwag mong isipin na tapos na ang lahat dahil sa diborsyo. Mananatili ka pa ring manugang ng pamilyang ito. Maging mabuti at may utang na loob, huwag kang maging walang utang na loob. Bahagya akong huminga at pagkatapos ay ngumiti. Isang napakagaan na ngiti, ngunit napansin ko na mas malami ito kaysa sa dati. Bahagya kong inilayo ang telepono, tiningnan ang screen, at pagkatapos ay inilapit muli sa aking tainga. Dahan-dahang sinabi, bakit pa po kayo napapakaabala sa paghingi ng 15,000 piso? Agad siyang sumagot, na may matinis na boses, hindi ko hihingi para manloko ka. Sinasabi ko sa iyo, hindi ko siya pinatapos. Nagpatuloy ako, bawat salita ay malinaw at kalmado, na ikinagulat ko. Ang illegal na gilinik na ipinanggalan ninyo kay Miss Lani ay sinelyuhan kaninang umaga. 3 taang humihingi niya halos 4 na milyong piso bilang kompensasyon sa inyo. Ang kabilang linya ay tumahimik. Hindi ito ang uri ng katahimikan na dahil sa pag-isip, kundi ang katahimikan na parabang may sumakalsalig. Narinig ko ang malakas na tunog ng kung ano ang nahulog. Maaring isang baso o isang telepono na bumangga sa mesa. Pagkatapos ay ang mabilis na pahinga, tulad ng isang taong natataranta.
pakaraan ng ilang sandali, umaling-awngaw ang boses ni Aling Nena, ngunit wala na ang pamamataas na narinig kanina. Nabali ito, nanginginig ng husto. Ano ang sinasabi mo? Anong selyo? Sino ang humihingi ng kompensasyon? Bahagya akong sumandal sa dingding, nakatingin sa sahig na may basa pa rin. Hindi ako nakaramdam gagalakan o galit man, nakaramdam lang ako na ang lahat ay sa wakas ay napunta sa tamang landas. Maikli akong sumagot, tanungin ninyo na lang po ang inyong anak. Nagsimula siyang mautal. Ang boses ay takot at sinubukang pigilan. Hindi maari, sinabi ni Benjo na ayos ang lahat. Tinatakot mo ako, hindi ba? Ipinikit ko ang aking mga matang isang segundo at pagkatapos ay binuksan. Sinabing isang pangungusap pa, na siyang huling pangungusap sa tawag. Hindi ko na po pakakainin ang pamilya ninyo sa pagkakataong ito. Kailangan ninyo na pong ibenta ang inyong gintong kasal at baka hindi pa rin po sapat. Walang tugon sa kabilang linya. Tanging humihingal at putol-putol na pahinga. Wala na akong sinabi, pinatay ko ang tawag, ang silit ay muling bumalik sa katahimikan, tanging ang umikot na ingay ng ventilador ang naririnig, yumuko ako upang pigayin ang basahan, at napatuloy sa pagpupunas ng natitirang bahagingang sahi na parabang walang nangyari. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, alam kong ang tawag sa telepono kanina ay hindi ang katapusan kundi ang simula. At ang bagyong ito ay hindi na magiging mga kritisismo lamang sa isang maliit na bahay. Hahata nito ang lahat ng itinayo sa pamamagitan ng kasakiman, panlilinlang, at sa aking sariling dugo at pawis. Inilapa ko ang telepono sa mesa, tiningnan ang screen na patay, at wala na akong naramdamang takot tulad ng nakaraang taon. Marahil ay dahil, pagkatapos ngang lahat ng nangyari, lubos kong naiintindihan kung anong uri ngang tao si Aling Nena. At dahil lubos kong naiintindihan, sa sandaling marinig ko siyang humingi ng pera, ang buong panahon ng aking pagiging manugang na mapagpasensya. Hanggang sa puntong makaubos, ay muling lumitaw ng malinaw na parabang nangyari lamang kahapon. Ang pangalan ko ay Inday. Nagtatrabaho ako bilang brand designer para sa isang maliit na kumpanya. Hindi masyadong mataas ang sweldo, ngunit sapat para mabuhay kung marunong magtipid. 5 taon na ang nakalipas, nang ikasal ako kay Benjo, akala ko isa ako sa mga pinakamapalat na babay. Siya ay magsalita ng mahinahon, maglakat ng maayos, at pinupuri siya ng lahat bilang isang disenteng tao. Maging ang aking mga magulang ay nakahinga ng maluwag at sinabi, "Sige na, hindi man mayaman ang anak natin, basta makakuha lang siya ng lalaking marunong umunawa at magmahal sa asawa ay panatak na tayo." Sa simula ng aming kasal, naniwala ako rito. Si Benjo ay hindi gaanong romantiko ngunit laging marunong magsalita ng sapat upang lambutan ang puso ng iba. Madalas niyang sinasabi, "Hindi ako magaling magsalita, ngunit magiging disente ako sa iyo." Ang pangungusap na iyon ang nakpanata sa akin na pumasok sa kasal na ito. Dala ang simpleng pag-isip ngang isang ordinaryong babae na basta ako ay masipag, mabait, marunong umunawa, at mapagpasensya. Maunawaan din ng pamilya ng aking asawa ang aking damdamin. Ang aking biyenan, si Aling Nena, ay napakabait din noong bago pa lang kami kasal. Ngumingiti siya at magsalita ng matamis. Lahat ay nag-isip na ako ay mapalat. Nang unang beses akong naging manugang, hinawakan pa niya ang aking kamay sa harap ng kamag-anak at sinabi, "Mula ngayon, ituring mo akong parang tunay mong ina, walang problema sa biyenan at manugang sa bahay na ito." Nang marinig ko iyon, naya pa ako sa kagalakan at palihim kong naisip na mas magiging madali ang buhay ko kaysa sa maraming iba. Ngunit totoo ang sinasabi ng mga tao, mayroong mga salita na dapat lang pakinggan para sa kagandahang asal, ngunit hindi dapat paniwalaan ng buong puso. Ilang buwan lamang pagkatapos ng kasal, nang matapos na ang mga party, at nakauwi na ang lahat ng bisita. Nang magsimula akong magtrabaho muli at regular na makatanggap ng sweldo bawat buwan, unti-unting lumabas ang tunay na ugali ni Aling Nena. Sa simula, nakbibigay lang siya ng mga pahiwatig.
Na ang isang manugang na nagtatrabaho at may sweldo ay dapat marunong tumulong sa pamilya ng kanyang asawa. Na ang kanyang ina ay matanda na at si Benjo lamang ang nagtatrabaho, kaya paano ito magiging sapat? Sa unang tingin, tila walang mali siya, ngunit bawat pangungusap ay parang isang kawil na nakahanda. Naghihintay na ako ay mahuli. Ang unang beses na humingi siyang tulong ay 2,000 piso, sinabi niyang para sa pambili ng pagkain dahil tumaas ang presyo nun. Naisip ko, sa pamilya lang naman, tama rin ang biyenan ko, kaya agad akong nagpadala ng hindi nakisip. Pagkaraan ng isang buwan, sinabi niyang masakit ang kanyang tuhod at nagreseta ang doktor ng supplements na kailangan pa ang 5,000 piso. Muli akong kumagat sa aking labi at nagbigay. Ilang buwan pa, naging 8,000 piso ang halaga. Tinawag itong pera para sa joints, check-up, at allowance para sa matatanda. At pagkatapos, hindi ko alam kung kailan, naging 15,000 piso na ito bawat buwan, regular na tulad ng orasan, na may malakas na pangalan, sustento para sa matanda. Sa unang tingin, tila ito ay isang tanda ng pagalang at pagiging mabuting anak o manugang. Ngunit ako lamang, ang nagbibigay ng pera, ang nakakaalam na hindi na ito tulong kundi isang fix na bayarin. Para bang nagtatrabaho ako para lang magbayad ng para sa kanya bawat buwan. Mayroong isang buwan na nabawasan ang aking bonus dahil sa kahirapan ng kumpanya. Sa buong buwan na iyon, kailangan kong sabihin sa aking sarili na, sige na, magtipid na lang sa pagbili ng damit, sa almusal, at kumain ngang noodles ng ilang araw sa katapusan ng buwan, ngunit sa tamang araw at oras, tumawag pa rin si Aling Nena, ang boses niya ay hindi nagbago. Nasaan ang pera ko? Hindi niya tinanong kung mayroon ba akong pinagdadaanan o kung paano ang aking trabaho. Tanging isang maikling pangungusap na para bang naniningil ng utang. Ang pinakamasakit sa akin ay hindi ang halaga ang pera kundi ang pakiramdam na ang aking dugot pawis na sweldo ay itinuturing na isang obligasyon ang iba. Nagtitipid akong bawat sentimo. Kinakalkula ang bawat bayarin sa kuryente at tubig. Maraming beses, sa harap ng supermarket counter, naalinlangan pa ako kung aling pakete na, karne ang mas mura ng ilang piso. Ngunit habang ako ay nabubuhay ng ganun, regular pa rin nagpapalambot ng buhok, nagpapamanikure, bumibili ng bird's nest soup, at uminom ng imported na supplement si Aling Nena. Paminsan-minsan, nagsusuot din siya ng bagong barot saya upang dumalo, samgamisa sa simbahan kasama ang kanyang kaibigan sa kapitbahay. Bawat beses na lumalabas siya na nakasuot ng mga mamahaling damit, nakaramdam ako ng bahagyang panlalami sa aking puso. Alam ni Benjo ang lahat, hindi dahil hindi niya alam kundi dahil alam na alam niya. Nakita niya akong nagtatransfer ng pera, nakita niya akong nakbubuntong hininga habang tinitingnan ang aking pitaka sa katapusang ng buwan, nakita niya akong kumakain ng noodles na may namumulang mata, ngunit sa halip na kumampi sa kanyang asawa, walang pakialam siyang sinabi, matanda na si nanay, huwag mo nang paktalunan. Minsan, pagod ako at nasabi ko na ngayong buwan, pagod na talaga ako, kumunot ang kanyang no at nagalit. Ang pagbibigay ng pera kay nanay ay pinoproblema mo pa? Paano ka ba nabubuhay? Matagal kong naalala ang pangungusap na iyon. Hindi dahil ito ay napakabigat kundi dahil sa pangungusap na iyon. Naintindihan ko na sa matangang aking asawa. Ang aking paghihirap ay hindi kasing halagang karapatan ng kanyang ina na maningil. Unti-unti kong naintindihan na sa bahay na iyon, hindi ako isang manugang o isang minamahal na asawa. Isa lang akong taong may regular na buwanang sweldo, marunong magluto, marunong maglinis, marunong magtiis, at bihira akong magreklamo. Nasanay silang gamitin ang aking katahimikan bilang isang bagay na natural, sanay na tingnan ang aking pagtitiis bilang ugali kaysa isang limitasyon. Kung iisipin ko ngayon, marahil ang matao ng pakaubos na iyon ang nakpatuyo ngang aking luha nun pa, kaya nang tuluyan ng masira ang kasal na ito, hindi na ako umiyak ng malalim tulad ng iniisip ng matao
Pakiramdam ko lang ay para akong isang puno na binalatan ngang bawat layer, bawat patak ngang buhay. Nang bumaksa ito, nalaman ko na matagal, na itong walang laman sa loob. At dahil sa pagkabos na iyon, nasimula ako makita ng mas malinaw ang nga bagay na palihim na nabulo sa aking kasal. Eto to mula nang simulan kong tingnan ang mabita sa aking kasal, napansin ko na ang lahat ay matagal nang nabulok, hindi lang sa isang araw. Kung sa mga unang taon ng pagiging manugang, abala pa ako sa mga usapin ng pera, sa mga kritisismo ng aking biyenan, sa pagsisikap na gampanan ang aking tungkulin, pakaraan ng higit sa isang taon, may ibang bagay na nagsimulang sumingit sa aking buhay. Lihim ngunit sapat upang unti-unting mangilabot ako. Iyon ang pagbabago ni Benjo. Nagsimulang mas mabigay pansin si Benjo sa kanyang hitsura kaysa dati. Ang lalaki na madalas maksuot ng ilang kamiseta at kung minsan ay hindi nakpapalit ng hairstyle sa buong linggo, ay biglang nalaman kung paano pumili ng pabango, magsuklay ng buhok, at mas matagal na tumingin sa salamin bago umalis ng bahay. Naalala ko ang isang umaga, nakatayo siya sa harap ng salamin ng halos 10 minuto para lang ayusin ang kanyang kwelyo at mag-spray ng kakaibang pabango na hindi ko pa nakikita sa bahay. Nang panahong iyon, naisip ko lang na marahil ay nagbago ang kanyang trabaho at mas nakikipag-ugnayan sa mga kliyente kaya siya ganon. Pagkatapos ay nagsimulang umalis si Benjo ng mas maaga at umuwi ng mas huli. Ang nga hapunan na dati ng tahimik ay lalong naging maikli at pilit. Mayroong isang araw na inihanda ko ang hapunan at naghintay hanggang halos 8:00 gabi bago siya magpadala ng maikling mensahe. Kumain na ako sa labas. Kumain ka na muna. Mayroong isang araw na umuwi siya ng higit 9 gabi, amoy alak, ngunit mahigpit pa ring hawa ang kanyang telepono na parabang takot na mahawakan ko ito at mawala ang isang napakahalagang bagay. Sa simula, pinapakalma ko pa rin ang aking sarili. Naisip ko, sige na, abala ang malalaki sa trabaho, may pressure sila, huwag na lang akong mag-isip ng masama. Ngunit pagkatapos, unti-unting nakasimulang maktambak ang maliliit na detalye, tulad ng gatinik na tumusok sa aking puso na hindi ko maalis. Laging nakaharap ang screen ng kanyang telepono sa mesa, at kung nagtatext siya at nakita niya akong papalapit, agad niyang pinapatay ang screen. Minsan, sa sandaling mag-on ang screen na may isang linya ng mensahe, mabilis niyang pinunasan ito na halos hindi ko na makita ang pangalan ng isang estrangrang babae bago ito nawala. Minsan sa katapusan ng linggo, sinabi ni Benjo na pupunta siya upang makipakita sa kliyente sa labas ng bayan, nakasuot ng puting kamiseta at kurbata, napakaayos. Pakuwi niya kinagabihan, nang hubarin niya ang kanyang damit, aksidente kong nakita malapit sa kanyang kwelyo ang isang mapusyaw, na bakas ng lipstick na kulay terachota, hindi matapang, hindi halata, ngunit sapat para sa isang babae tulad ko upang makita na hindi ito isang aksidenteng mansa. Mahabang panahon akong nakatayo na hawak ang damit sa banyo, ang tubig mula sa shower ay tumutulo, nabasa ang aking makamay, ngunit nanlalamig ang aking katawan. Ngunit ang talagang nagpatigil sa akin na lokohin ang aking sarili ay ng aksidente kong sinuri ang aking bank app upang suriin ang aking buwanang gastos. Sa listahan ng mga transaksyon, nakita ko ang isang transfer mula sa aming joint account papunta sa isang estrangrang pangalan, Lani. Hindi maliit ang halaga at lalong malabo ang layunin ng transfer. Nakasulat lamang ang ilang salita, emergency. Matagal akong nakaupo sa harap ng screen ng telepono bago ko tanungin si Benjo. Hindi siya nagulat, mabilis lang siyang sumagot nang walang anumang alinlangan. Kasama lang sa advertising inuna na nilang magbayad para masecure ang slot sa media. Ang kanyang boses ay kalmado na parabang kung ako ang nasa unang taon ng aming kasal. Marahil ay pinaniwalaan ko siya, ngunit sa kung anong dahilan, sa araw na iyon, nakaramdam ako ng mabigat sa aking puso, na parabang nakaluno akong malaking bato.
Hindi ko pa naayos ang bagay na iyon ng ilang araw pagkaraan. Nasabi si Aling, tinitigugan niya ako mula ulo hanggang paa at ngumiti ng mapait. Kung gustong babae na panatilihin ang kanyang asawa, dapat siyang marunong magpaganda ang kaunti. Kung patuloy siyang magbihis na parang isang matandang tiyahin, paano pa mainis ang lalaki? Ang aking kamay na may hawak na chopsticks ay biglang natigilan. Sa unang tingin, tila ang pangungusap na iyon ay isang karaniwang kritisismo, ngunit sa kung anong dahilan, sa araw na iyon, kinilabutan ako. Dahil si Aling Nena ay hindi ang uri ng tao na nagsasalita ng walang saysay, bawat pangungusap na kanyang binibikas ay may layunin, tulad ng pagpapahiwatig ng isang bagay na siya lamang ang nakakaalam. Pagkatapos, isang gabi, ang pinakakinakatakutan ko ay sa wakas ay lumabas ng malinaw sa aking harapan. Sinabi ni Benjo na pupunta siya para sa isang business trip, habang ako ay nanatili sa trabaho para mag-overtime dahil kailangan kong ayusin ang isang brand identity set para sa isang kliyente. Lampas 8 gabi nang lumabas akong building. Akala ko dadaan lang ako sa coffee shop sa kabilang kalsada para bumili ng inumin. Ngunit sa pagdaan ko sa malaking bintana ng shop, bigla akong nakakita ng isang pamilyar na anino na halos makpatindig ng balahibo ko si Benjo. Hindi siya nasa malayo tulad ng sinabi niya. Nakaupo siya doon mismo sa isang eleganteng coffee shop. Sa ilalim ng mainit na dilaw na ilaw, may nakaupong isang batang babae sa harap niya. May kulot na buhok siya, pulang kuko, makintap na labi, at sa tabi niya ay isang branded na bag na nakalagay ng walang pakialam na parabang ito ang pinakanormal na bagay sa mundo. Nakaupo si Benjo na nakahilik patungo sa kanya. Ang kanyang muha ay malumanay na matagal ko nang hindi nakikita sa muha ng aking asawa. Ang pinakamasakit ay hindi ang tanawin nilang dalawa na makadikit o ang paraan ng pagtawa ng babae at paglagay ng kamay sa pulso ni Benjo na parang isang pamilyar na pagiging intimate, kundi sa mismong pulsong babaeng iyon. Napansin ko ang pamilyar na relo na nakakamanhid. Iyon ang relo na pinatipiran ko sa pagkain ng almusal sa loob ng 2 buwan. Ginugol ko ang maraming gabi na nagtatrabaho ng freelance para magtipon ng pra upang ibili kay Benjo bilang regalo sa kanyang kaarawan noong nakaraang taon. Sa araw na iyon, nang ibigay ko ang regalo sa aking asawa, nakita ko pa siyang ngumiti at sinabing ingatan niya ito ng husto. Ngunit ngayon, nasa kamay ito ng ibang babae. Kumikinang sa ilalim ng ilaw na parabang pinagtatawanan ako. Nakatayo ako sa labas ng bintana. Pakiramdam ko ay nadyelo ang buong katawan ko. Ngunit hindi ako sumugod, hindi umiyak, o gumawa ng ingay tulad ng akala ko na gagawin ko kung sakalimang mahuli ko ang aking asawa na nangangaliwa. Tahimik lang akong kumuha ng telepono at kumuha ng ilang litrato. Nangini ang aking kamay ngunit nakapaklik pa rin ako. Marahil ay kapag masyado ng masakit, ang isang tao ay hindi na kayang sumigaw pa. Kinagabihan, mas huli akong umuwi kaysa sa karaniwan. Nauna nang umuwi si Benjo, nakaligo na, at nakaupo ng payapa sa hapag-kainan na parabang walang nangyari. Kumuha pa siyang isang pirasong isda at kumain, naktanong ng walang pakialam, nak-overtime ka ba ngayon? Tiningnan ko ang mukha na iyon. Ang bibi nakakatapos lang kausapin ang kanyang kabit at nakaramdam lang ako ng pakawalang laman sa aking puso. Si Aling Nena naman, tulad ng dati, habang kumakain ay nagrereklamo tungkol sa pagbili ng mamahaling sabon panlaba. Kumunot ang noniya, ang pera na kinita, hindi marunong panatilihin, basta nakakita ng mabango, ng maganda, binibili. Pagkatapos ay nagrereklamo kung bakit laging kulang sa katapusan ng buwan. Nakaupo ako at nakikinig at gusto kong matawa. Tinuturuan akong babaeng iyon na magtipid, samantalang alam na alam niya kung saan napupunta ang bawat sentimo na kinikita ko. Mula nun, nagsimula akong palihim na mag-obserba, hindi na pagdududa kundi pagsubaybay sa bawat bakas. Unti-unti kong nalaman na ang babaeng iyon ay si Lani. Dati siyang konsultan sa isang skincare center,
Hindi naman masyadong mahusay, kundi marunong lang makipag-usap, makipag-flirt sa mga customer, at magpakitang gilas sa mga lalaki. Mula nang makilala niya si Benjo, huminto na siya sa trabaho. Hindi na nagtatrabaho bilang empleyado, ngunit ang kanyang buhay ay lalong gumaganda. Mas mahal ang mga damit, mas mamahalin ang mga gamit, at ang kanyang demeanor ay hindi na iba sa isang maliit na amo. Hindi ko pa alam kung saan nanggagaling ang prahanggang sa isang gabi. Habang naglalakad ako sa sala, aksidente kong narinig ang tawag ni Aling Nena. Napakahinahon niyang nagsalita, ngunit ang bahay ay napakatahimik nun kaya't bawat salita ay malinaw na naririnig sa aking tainga. Sinabi niya, siguraduhin mong bibigyan mo sila ng disenteng lugar. Masisira ang lahat kung maksawa siya. Isang pangungusap lang ang sinabi niya at ang aking mga paa ay tila nakabaon sa sahig. Sa sandaling iyon, naintindihan ko ang lahat. Hindi lang ako niloko ngang aking asawa, ginagamit ako ngang aking biyenan at asawa upang kunin ang aking pera araw-araw para suportahan ang ibang babae sa likod ko. Pagkatapos ngang gabing iyon nang marinig ko ang bawat salita mula sa bibig ni Aling Nena, hindi ko na tiningnan si Benjo ngang mata ngang isang asawa. Kung nun ay sinubukan ko pang lokohin ang aking sarili na marahil ay hindi pa ganun kalala ang lahat, mula sa sandaling iyon, tanging isang napakalamig na pakiramdam ang nanatili sa akin. Nagsimula akong bigyang pansin ang bawat halaga ng pera, bawat tawag, bawat papel na iniuwi ni Benjo, bawat kunot no ni Aling Nena, bawat beses na aksidente akong dumaan sa sala habang nausap silang maina. Mas lalo kong napansin na napakaraming bagay na hindi normal na dati kong pinapansin. Ang aming joint savings account ay isang bagay na pinakakatiwalaan ko ng lubusan. Dahil bukod sa pang-araw-araw na gastos, ang aking pangunahing sweldo, mga bonus sa proyekto, at medjing ang freelance na trabaho sa gabi, lahat ay palihim kong iniipon doon para sa kinabukasan. Naisip ko dati, sige na, kumikita ang asawa, kumikita rin ang asawa, pagsamahin natin para makabili ng mas malaking bahay sa hinaharap at makaroon ngang pang-alaga sa mga bata. Ngunit nang simulan kong suriin ng mabuti, natuklasan ko na ang prasa akon na iyon ay unti-unting nawawala. Hindi ito bigla ang pakuha ng malaking halaga upang madali kong mapansin, kundi nga maliliit na halaga. Bawat beses ay ilang 10,000 kung minsan ay 10,000 lang o 20,000 piso. Kung titignan ang bawat transaksyon ng hiwalay, walang masyadong malaki. Ngunit kung pagsasamahin sa loob ng ilang buwan, ang lumabas na halaga sa aking harapan ay nagpalamig sa akin. Hindi na iyon mga maliliit na gastos o usapin sa trabaho tulad ng sinabi ni Benjo. Ito ay isang buong serye ngang prana si Nadia, regular, at palihim na kinuha. Matagal akong nakaupo sa harap ngang screen ng telepono. Ang aking kamay ay patuloy na naglilipat sa screen, at ang aking ulo ay umalingaw-ngaw. Kinagabihan, nahintay ako kay Benjo na umuwi at pagkatapos ay direktang nagtanong. Hindi ako umiyak o gumawa ang ingay. Inilapak ko lang ang telepono sa harap niya. Itinuro ang mga transaksyon at tinanong, maari mo bang ipaliwanag ito sa akin? Tumigil siya ng isang saglit, ngunit agad nawala ang kanyang pagkabigla. Mabilis niyang itinulak ang telepono sa isang tabi. Ang kanyang boses ay naging matinis. Anong problema mo? Para iyon sa bahay? Hindi mo personal na pera? Kaya bakit ka nagtatanong na parang pulis? Sinubukan kong manatiling kalmado at sinabing gusto ko lang malaman kung saan napunta ang malaking halagang iyon at para saan ito ginamit. Ngunit hindi niya sinagot ang aking tanong. Tiningnan lang niya ako ng matalim at sinabing ako ay masyadong mapanuri na nabubuhay ako kasama ang aking asawa na laging nabibilang ng pera na parabang naghahanap ng mali. Lumakas ng bahagya ang aming pagtatalo nang lumabas si Aling Nena mula sa kanyang silid. Hindi niya na kailangan pang marinig ang buong kwento. Sa sandaling nakita niya ang mukhang kanyang anak, alam na niya kung ano ang sasabihin.
Pinatong niya ang kanyang makamay sa kanyang balakang. Ang kanyang boses ay matalim na parang kutsilyo. Kung paano guguling ng asawa ang prangkinita niya ay karapatan niya. Ikaw na isang asawa ay nahahalungkat. Kung susuriin mo ang bawat pisong ganito, sinong lalaki ang makakatagal? Nanatili akong tahimik. Ang pangungusap na iyon ay nagpabara sa aking lalamunan. Dahil alam ng lahat sa bahay na ito, karamihan sa prana na sa account na iyon ay hindi kay Benjo. Iyon ang pera na kinita ko sa pag-overtime hanggang sa pagising ko. Ang pera na kinita ko sa pagtatrabaho ng freelance hanggang gabi para sa mga brand identity set. Ang mga bonus sa proyekto na dapat ay naiwan ko para sa aking sarili o ipinadala sa aking mga magulang. Gayunpaman, sa isang pangungusap lamang ni Aling Nena, lahat ng aking pinahirapan ay nabura na parabang wala akong naiyamba sa bahay na ito. Mula noon, mas tahimik kong pinamasdan ng mas mabuti. Hindi na ako naktatanong ng paulit-ulit dahil naiintindihan ko na ang pagtatanong ay magbibigay lamang ng pagtanggi at mga sermon. Pinili kong manahimik, ngunit ito ay ang uringang katahimikan ng isang taong nagtitipon ng mga piraso ng katotohanan. At habang lalo akong nagtitipon, lalo akong nakaramdam ng pakasuklam. Natuklasan ko na maraming beses na nakatanggap si Aling Nena ng transfers mula kay Benjo. Bawat beses na matapos, nagpapalit siya ng maayos na damit, kukuha ng kanyang bag, at sinasabing mayroon siyang kaunting gagawin sa labas. Mayroong isang araw na nagkunwari akong huli na sa palengke, nakatayo sa dulo ang eskinita at tinitingnan siya, at nakita ko na hindi siya pumunta sa malayo kundi sa isang bagong bukas na milk tea shop kung saan nakaupo si Lani. Hindi sila natagal, nausap lang ang ilang pangungusap at pagkatapos ay kinuha ni Aling Nena ang isang makapal na sobre mula sa kanyang bag at palihim na inilagay sa harap ni Lani. Kinuha ito ni Lani ng natural at ngumiti pa at hinawakan ang kamay niya na parabang sila ay matalik na magkaibigan. Nakatayo ako sa malayo. Ang hangin sa hapon ay humampas sa aking muka at nanlamig ang aking katawan. Sa sandaling iyon, hindi ko nakailangan pang tanungin ang aking sarili kung alam ba ni Aling Nena ang tungkol sa pangangaliwa ng kanyang anak. Hindi lang niya alam, siya mismo ang direktang kasapwat. Ngunit hindi pa rin kasing nakakatakot ang lahat ng nangyari sa hapong iyon. Sa araw na iyon, sinabi muli ni Benjo na pupunta siya upang makipakita sa kliyente. Wala akong sinabi, tahimik lang akong sumunod sa malayo upang hindi niya ako mapansin. Nagmaneho si Benjo sa isang bagong bukas na kalsada sa kabilang bahagi ng lungsod at huminto sa harap ng isang dalawang palapa na establishmento na kasalukuyang ginagawa at napakaganda. Ang signage sa labas ay nakatakip pa ng tarpaulin. Ang mamanggagawa ay nakakabit pang ilang linya ng ilaw. Sa loob ay may mga malalaking salamin, umikot na upuan, glass cabinets, at maraming makina na nakadisplay. Sa unang tingin ay alam mong hindi. Ito ordinaryong tindahan. Nagtago ako sa likod ng posta ng kuryente sa katabing bahay. Mabilis ang tibok ng aking puso. Sa pamamagitan ng bintana, nakita ko si Lani na nakatayo sa harap ng salamin. Umiikot at tinitingnan ang kanyang sarili, ngumingiti ng malawa na parang isang tunay na amo. Nakasuot siya ng bodycon dress, mataas ang buhok, at may hawa na folder ng mga papeles. Nakatayo si Benjo sa tabi niya, ang kanyang muha ay malumanay na hindi ko pa nakikita sa kanya. Yumuko siya at may sinabi. Humagigik si Lani at bahagyang sumandal sa kanyang balikat na parabang matagal na siyang doon nabibilang. Akala ko aalis na ako nang bahagyang bumukas ang pinto dahil may knock-deliver. Malinaw kong narinig ang boses ni Benjo sa loob. Huwa kang maalala, ipinangalan ko na ang nga papeles kay Nanay pansamantala. Pagkatapos ng usapin kay Inday, bubuksan na natin. Sumagot si Lani, ang kanyang boses ay mahina, ngunit narinig ko pa rin. Paano ang operating expenses sa unang ilang buwan? Ngumiti si Benjo, huwag kang mag-alala, naayos ko na ang lahat. Natigilan ako na parabang binaksakan nega martilyo sa ulo. Kaya pala, hindi lang nila ako niloko para lang sa pangangaliwa.
Nagsisikap silang itulak ako palabas ang kanilang buhay dahil mayroon na silang plano para sa isang bagong pamilya, para sa isang bagong negosyo, at ang lahat ay sinusuportahan ng aking sariling pera. Ang maliliit na withdraw, ang mga sobrang na dinala ni Aling Nena. Ang mapakakataon na papahiwati siya nga, pagama sa akin dahil hindi ko kayang panatilihin ang aking asawa. Lahat ng ito ay naktipon upang bumuong isang marumi at nakakapanindig balahibong larawan. Kinagabihan, hindi ko na kayang magpaligoy-ligoy pa. Pag uwi ni Benjo, inilagay ko ang telepono na may mga larawan ng establishmento at ilang transaksyon sa harap niya. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata at nagtanong ng isang napakaikling pangungusap. Hanggang kailan ka mapapanggap? Natihilan si Benjo ng isang saklet. Ngunit mabilis na navala ang pakabakla. Hinila niya ang upuan at umupo, sumandal, at tinitigan ako nga malami na tingin na hindi ko pa nakikita sa 5 taon neming paksasama. Akala ko ay magde-deny siya, magagalit, o gawa-gawa ang isang dahilan. Ngunit hindi, ngumiti lang siya ng bahagya at sinabi, kung alam mo na, mas mabuti pa. Pagod na ako sa ganitong buhay, magiwalay na tayo. Tiningnan ko ang lalaki sa harap ko. Pakiramdam ko ay tinitingnan ko ang isang estranghero, walang kaunting hiya, walang paliwanag, at walang kahit isang salita ngang pahingingang tawad. Pinausapan niya ang diborsyo na parabang pinausapan ang pagpapalit ng lumang damit. Lumabas si Aling Nena mula sa kusina, at nang marinig niya iyon, hindi siya pumigil. Sa halip, sumangayong siya kaagad, na may tinig na mapayat na nalo. Bata pa ang anak ko, kailangan pa niyang planuhin ang kanyang kinabukasan. Kung hindi ka makapanganak ng mana, at hindi mo kayang panatilihin ang iyong asawa, huwag ka nang kumapit. Pagkatapos kong marinig iyon, pakiramdam ko ay nawalan akong lahat ng init sa aking katawan. Sa mismong sandaling iyon, alam kong wala na akong lugar sa bahay na ito. Hindi dahil natalo ako sa ibang babae, kundi dahil sa bahay na ito. Mula simula hanggang wakas, hindi ako kailanman itinuring na bahagi ng pamilya. Nang malaman kong wala na akong lugar sa bahay na iyon, hindi ako umiyak o gumawa ng ingay tulad ng inaasahan nina Aling Nena at Benjo. Marahil ay inihanda na nila ang kanilang sarili para sa tanawin ng aking pagmamakaawa, pagpipilit, pahingi ng isa pang pagkakataon, o kahit man lang isang malaking pagtatalo. Ngunit wala akong ginawa, nakatayo lang ako at tiningnan silang mag-ina at pagkatapos ay dahan-dahang sinabi, sige, magiwalay na tayo. Ang pangungusap na iyon ang nagpatigil sa kanila. Kumunot ang no ni Benjo at tiningnan ako na parabang hindi siya makapaniwala na pumaya ako ng ganun kabilis. Si Aling Nena naman ay natigilan ng isang saglit at pagkatapos ay agad na bumalik sa kanyang pamilyar na mayabang na hitsura. Ngumiti siya, kung nasabi mo, tandaan mong gawin, huwag kang magbago sa gitna ng daan. Hindi ako sumagot. Alam kong lubos na alam ko. Para sa mga taong tulad nila, mas tahimik ako, mas kampanta sila, at ang pagiging kampanta na iyon ang kailangan ko. Sa mga sumunod na araw, si Benjo ay sobrang sabik na halos, lantaran na ang kanyang damdamin. Paulit-ulit niyang minamadali ang mga papeles. Minsan ay sinasabing gawin ito ng mabilis upang hindi na mahirapan pa, minsan ay sinasabing ang pagpapatagal ay magpapahirap lamang sa magkabilang panig. Sa unang tingin, tila sibilisado, ngunit alam kong lubos ang tunay na dahilan. Gusto niyang matapos ang lahat ng maaga upang mabigyan daan sila ni sa aming dating apartment. Gusto niyang alisin ako sa kanyang buhay ng mabilis hanggat maaari bago ko pamatuklasan ang anumang bakas. Hindi rin nagpahuli si Aling Nena sa pagkabahala. Hindi na niya pinilit ang kanyang sarili na magpanggap bilang isang istriktong ngunit patas na biyenan. Bawat araw na dumadaan, nagpapahiwati siya ng malapit o malayo na ang isang taong may pag-unawa ay dapat malaman kung kailan atras. Mayroong isang araw na nakaupo siya sa harap ko, nagbabalat ng lotus seeds at nagsasalita na parang nagpapako. Ang isang taong hindi na,
minamahal ng kanyang asawa ay dapat makaruan ng dignidad. Huwag hintaying palayasin siya. Nakaupo pa rin ako at nagtitiklop ng damit na parabang hindi para sa akin ang pangungusap na iyon, ngunit sa aking isipan, bawat salita niya ay lalo lang nagpapalinaw sa akin. Sa buong proseso ng diborsyo, hindi ako gaanong nakipagtalo. Hindi ko rin niloko ang sarili ko na ipaglaban ang ari-arian sa sandaling iyon dahil alam kong sa mga hawa ko nun, kung magbabaka sakali ako, hindi ako sigurado kung mananalo ako at madali pa akong baliktarin nila. Pinili ko ang ibang paraan. Sa araw, pinanatili ko ang aking kalmadong hitsura. Ngunit sa gabi, kapag tulok na ang lahat, tahimik akong umupo mag-isa at in-backup ang lahat ng maari kong i-backup. Ni-save ko ang lahat ng larawan ni na Benjo at Lani sa bagong establishmento. Na-screenshot ako ng history ng mga transaksyon. Ang mga maliliit na halaga na kinuha mula sa joint account at inilipat sa pangalan ni Aling Nena o sa iba pang kakaibang account. Ni-save ko ang mga mensahe na ipinadala ni Benjo sa kung sino man tungkol sa pag-ayos ng establishmento, ang mga mensahe na may pahiwati. Ang pinakamahalaga, mindgat kong itinago ang audio recording ng araw na nakatayo ako sa labas ng pinto at narinig ang sariling bibig niya na sinabi, "Ipinanggalan ko na ang mga papeles kay Nanay pansamantala. Pagkatapos ng usapin kay Inday, bubuksan na natin." Hindi ako nakaroon ng ilusyon na sa pamamagitan lamang ng papapakita ng nga bagay na iyon ay agad kong mababago ang lahat. Hindi. Naiintindihan ko na ang taong tulad ni na Benjo at Aling Nena ay talagang masasaktan lamang kapag ang kanilang sariling pera at kasakiman ang bumalik upang kumagat sa kanila. Hindi ko kailangan manalo kaagad sa sandaling iyon. Kailangan ko lang magtagong sapat na ebidensya upang kapag kinakailangan, hindi ako malibing kasama nila. Ang diborsyo ay naganap ng mas mabilis kaysa sa inaakala ko. Mabilis na nakakapanindig balahibo. 5 taon ng pagsasama, 5 taon ng pagtatrabaho ng husto, pagbibigay ng pera, pagtitiis. Sa huli ay naipon sa ilang pirasong papel at isang malupit na pagmamadali ng lalaki na dating asawa ko. Si Benjo ang kumuha ng apartment ng sasakyan. Halos lahat ng itinuturing niyang karapat-dapat para sa kanya. Ako naman nakatanggap ng maliit na kabayaran na sapat lamang para umupang ang isang maliit na upahang silit at magtipid ng ilang buwan. Nang hawak ko ang pera na iyon, nakaramdam ako ang mas malaking kahihiyan kaysa panghihinayang. Hindi dahil maliit ang halaga kundi dahil para itong isang murang presyo na ibinato upang paalisin ang isang tao sa kanilang buhay. 100 at ilang libong piso para sa 5 taon kabataan, para sa mga araw na nagtrabaho ako ng husto, para sa maraming beses na nilunok ko ang aking kahihiyan, ngunit kinuha ko pa rin ito dahil alam kong sa panahong iyon, ang pinakamahalaga ay hindi na ang pera kundi ang aking sariling daanan. Nang hila-hila ko ang aking maleta palabas ang pinto, hindi umulan ngunit mabigat ang aking puso na parang may batong nakapatong. Hindi malaki ang maleta, sa loob ay mayroon lamang ilang damit, ilang personal na gamit, at ang aking laptop sa trabaho. 5 taon ng pagiging manugang, ang tanging nadala ko sa huli ay iyon lamang. Nang makalabas akong pinto, nakatayo si Aling Nena na nakasandal sa dingding, nakakrus ang mga braso at nakatingin sa akin, ang kanyang labi ay nakangiti ng mapait. Nagsabi siya ng isang pangungusap na tila magaan ngunit mas mapait pa sa suka, pagkatapos mong umalis. Tandaan mong mamuhay ng maayos, huwag kang bumalik upang humingi ng awa. Huminto ako. Hindi naktalo, hindi sumagot. Tumaliko lang ako at tiningnan siya ng matagal. Matagal na kahit si Aling Nena ay hindi nangumiti. Ang kanyang tingin ay bahagyang nawala na parang may kaunting pagkahiya. Marahil sa unang pagkakataon ay napansin niya na hindi na ako ang dating manugang na yumuyuko sa tuwing sinisigawan at nananahimik sa tuwing hinihingan ng pera. Ngunit pagkatapos ay tumalikot pa rin siya. Parabang sa sandaling lumabas akong pinto ay tapos na ang lahat. Ang hindi niya alam ay bago ako umalis,
Nakuha ko na ang isang napakahalagang clue. Ang establishmento na masayang binubuksan ni Benjo para kay Lani. Ang lugar na inilarawan bilang isang disenteng lugar ng negosyo, sa katunayan ay hindi malinis tulad ng iniisip nila. Hindi ako eksperto sa aesthetics, ngunit sa pamamagitan lamang ng kung paano nila ito inayos, kung paano inilipat ang mga makina sa gabi, kung paano palihim na pumapasok at lumalabas ang mga empleyado. Alam kong mayroong isang bagay na mali. Pagkatapos sa pamamagitan na ilang gamin sa pausap, aksidente kong narinig. Nalaman ko pa na marami sa mga makina doon ay walang malinaw na pinamulan at ang taong direktang nabibigay ng serbisyo ay walang anumang sertipiko. Ang pinakanakakatawa ay ang pangalan sa kontratang ng pagupang lugar at ilang papeles ng transaksyon ay hindi kay Benjo o kay Lani, kundi kay Aling Nena mismo. Dinala ko ang clue na iyon palabas ng bahay. At eksaktong 3 araw pa katapos kong abala sa paglilinis ng aking maliit na upahang silid, naring ang aking telepono na may 25 missed calls mula kay Aling Nena. Iyon ang tawa na nakpasimula ng lahat. Masungit pa rin siya tulad ng dati. Humihingi pa rin ng eksaktong 15,000 piso na sustento ngayong buwan na parabang ang diborsyo ay isang maliit na bagay lamang. At ang patuloy kong pagbibigay ng para sa kanya ay natural lamang. Ngunit hindi alam ni Aling Nena, sa umagang iyon, nang mangyari ang isang malaking problema sa klinik na binuksan ng kanyang anak para kay Lani, isang customer na nagpaserbisyo ang nagkaroon ng matinding komplikasyon. Ang kanyang mukha ay namaga at kailangan siyang dalhin sa emergency room. 2 iba pa ang dumating at nagingay dahil nakaranas din silang makatulad na reaksyon ngunit tinanggihan silang klinik. Nakatanggap ngang reklamo ang mga inspektor at dumating kaagad sa umaga at sinilyuhan ang lugar. Ang balita na iyon ay hindi pa nakarating kay Aling Nena. Abala na siya sa pagtawag sa akin upang humingi ng pera na parang isang nasanay na makina. Kaya, nang nakatayo ako sa gitna ng upahang silid na hindi pa natatapos ang paglilinis ng sahig, at narinig siyang matinis na nagtatanong kung nasaan ang 15,000 piso ngayong buwan, malamig akong sumagot, bakit pa po kayo nagpapakabala sa paghingi ng 15,000 piso? Ang illegal na klinik na ipinanggalan ninyo kay Miss Lani ay sinyuhan kaninang umaga. 3 tao ang humihingi ng halos 4 na milyong piso bilang kompensasyon sa inyo. Naalala ko ng malinaw ang katahimikan sa kabilang linya pagkatapos ng pangungusap na iyon. Pagkatapos ay ang tunong kung ano ang nahulog. Pagkatapos ay ang humihingal at putol-putol na pahinga. Si Aling Nena ay nabulol sa pagtatanong na parabang hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Ngunit hindi ko na inulit pa. Sinabi ko lang ang isang pangungusap. Sa pagkakataong ito, hindi na ako ang magpapakain sa bahay na iyan, kundi kailangan ninyo na pong ibenta ang inyong gintong kasal at baka hindi pa rin sapat. Umiyak siya sa kabilang linya. At mula sa sandaling iyon, alam kong lumiko ang aking kwento sa ibang direksyon. Hindi na ito usapin lamang ng isang dating manugang na pinipilit na mabigay ngang sustento sa biyenan pagkatapos ng diborsyo. Naging isang tunay na paglalantat ng isang pamilya na nabuhay ng maraming taon sa kasakiman sa pagpaplano at sa aking sariling pera at pagtitiis. Naisip ko pagkatapos ng tawag sa telepono kanina. Pagkatapos kong marinig ang tungkol sa pagsasara ng klinik at ang 3 tao na humihingi ng halos 4 na milyong piso bilang kompensasyon. Si Aling Nena ay mananahimik kahit sandali para makabawi. Ngunit nakamali ako. Sa mga taong tulad niya, kapag mas naipit sa sulok, mas lalabas ang kanilang kasakiman at kalupitan. At totoo nga, wala pang kalahating oras pagkatapos kong matapos punasan ang sahig, nakaupo ako sa gilid ng kama, akmang inom ng tubig para mawala ang pagkatuyong lalamunan, nang muling makring ang telepono. Numero pa rin ni Aling Nena. Tiningnan ko ang screen ng ilang segundo at pagkatapos ay sinagot ang tawag. Sa pagkakataong ito, hindi na ako kailangan pang magsalita. Umalingaw-ngaw na ang kanyang matinis na boses. Wala na ang pakabigla at pakabalisa kanina, kundi naging tuno na ang isang taong takot at galit. Akala mo magaling ka?
Akala mo pagkatapos ng diborsyo, makakalis ka sa bahay na ito? Sinasabi ko sa iyo, kung bumaksa ang klinik na iyon, hihilahin kita at mamatay tayong makasama. Nanatili akong tuwid ang likod, hawak ang telepono ngunit hindi nagbabago ang aking mukha. Kung ako ang nasa 1 taon na ang nakakaraan, marahil ay nangilabot ako sa boses na iyon, ngunit ngayon, nakakagulat na nakaramdam lang ako ngang pagod. Pagod dahil sa babaeng iyon na, kahit sa ganitong sitwasyon, ay iniisip pa rin kung sino ang mahihila niya, pababa kasama niya. Nananahimik akong ilang segundo, sapat para isipin niyang natakot na niya ako. Pagkatapos, ay napakahinahon kong nagtanong, paano ninyo po ako hihilahin? Kung ang nakapangalan sa kontratangang lugar ay kayo, at ang resibo ngang bayat mula sa nga customer ay inyong pirma. Agad na natigilan ang kabilang linya. Malinaw kong narinig ang biglaang katahimikan na iyon. Ang uri nga tahimikan ngang 1 taong tinamaan sa masakit na bahagi, ngunit si Aling Nena ay nakatigilan lamang ngang 1 saglit at pagkatapos ay nagbago muli ang kanyang boses, kasing bilis ngang pagbaliktad ng ibang maskara. Mula sa pagiging matapang, lumipat siya sa pag-iyak. Nakukuwento na parabang siya ang pinakamiserableng biktima sa mundo. Inday, wala akong alam. Tumulong lang akong magpangalan. Si Benjo ang nagsabi sa akin na pumirma. Sinabi niyang ipangalan sa akin para mas madali. Matanda na ako, wala akong alam sa mga bagay na iyon. Sila nilang ang nangudyok, hindi ko naman gusto. Nakikinig ako at nakaramdam lang ng pagtawa. Ang babaeng dating nabili sa akin na mabigay nga eksaktong 15,000 piso bawat buwan, ang dating nabibilang ng bawat gastos sa bahay, ang dating mapanlin lang na alam kung paano mapalugot ang sinuman, at paano apihin ang sinuman para sa kanyang kapakinabangan, ngayon ay nagsasabi na siya ay matanda na, walang alam. Kung isang estranghero na hindi alam ang kuwento, marahil ay lalambot ang puso niya. Ngunit para sa akin, ang uringang pagbabago ngang boses na iyon ay masyado ng pamilyar. Bago pa ako makapagsalita, lumabas na ang kanyang tunay na anyo. Ilang segundo lang pagkatapos ng kanyang humihikbi na boses, sumigaw siya ng matalim na parang labaha. Sinasabi ko sa iyo, kung hindi ka tutulong, ilalantat ko ang lahat ng tungkol sa iyong pagiging pasanin sa bahay nga asawa mo. Sasabihin kong nangangaliwa ka, gagawin kong alam ngang lahat ng kamaana sa makabilang panig, huwag kang umasang makakapamuhay ng payapa. Tumawa ako ng malakas, isang napakahinahon na tawa lamang, ngunit narinig ko sa loob nito na wala ng kaunting pasensya. Napakakaiba. Mayroong nga tao na, kapag malapit na silang mahulog sa hukay, ay iniisip pa rin na sa pamamagitan lamang ng pagsigaw ng mas malakas, mas masama, mas marumi, ay may lulubo nila ang iba sa halip na sila. Sumagot ako. Ang boses ay kalmado. Sige, ilantad ninyo. Ngunit bago ninyo ilantad, dapat ay ihanda ninyo ang inyong sarili na magpaliwanag sa pulisya kung bakit kayo nakatanggap ngang cash mula sa mga customer ng walang resibo. Pagkatapos, ay ipaliwanag pa kung bakit kayo pumirma nga mga papeles ng pagdeposito ngang makina ng walang lisensya sa pagpapatakbo. Sinigawan ako ni Aling Nena ng diretso sa aking tainga. Hindi na niya napigilan ang kanyang dignidad. Walang hiya ka? Pinipilit mo akong mamatay. Tiningnan ko ang sikat ng araw na sumisilip sa maliit na bintana. Dahan-dahang sinabi, hindi ko kayo pinipilit. Kayo at ang inyong anak ang nahukay ng hukay at lumukso dito. Sa pagkakataong ito, hindi na siya umiyak kaagad. Nagreklamo siya habang humihingal, putol-putol ang pangungusap. Minsan ay sinisisi si Lani sa pagtukso, minsan naman ay sinisisi si Benjo sa pagiging tanga, at sa huli ay babali pa rin sa pagsisisi sa akin sa pagiging walang utang na loob at malupit. Wala na akong pasensya upang makinig pa, pinatay ko ang tawag at bumalik ang katahimikan sa upahang silit ngunit hindi ito nagtagal. Katatapos ko lang ilapak ang telepono,
Hindi pa ako nakainom ng tubig nang muling mag-on ang screen. Sa pagkakataong ito, hindi si Aling Nena, isang kakaibang numero. Sa simula, akala ko ay balewalain ko. Ngunit sinabi ngang aking pakiramdam na mayroong isang bagay na hindi normal kaya't binuksan ko ito. Ang mensahe ay isang linya lamang, "Kapatid, ikaw ba si Inday? Ako ang nakaroon ng komplikasyon sa klinik ng iyong asawa. Kailangan kong makipag-usap." Natigilan ang aking kamay sa screen. Ang tatlong salitang asawa mo ay nagdulot ng kakaibang sakit sa akin. Diborsyado na kami, tapos na sa mapapeles. Ngunit sa totoong buhay, nahihila pa rin ako pabalik sa pamilyang iyon na para bang hindi ako umalis doon. Binasa ko muli ang mensahe sa pangalawang pagkakataon. Hindi mahaba, hindi nagrereklamo, isang maikling pangungusap lamang na sapat upang palamigin ang aking likod. Hindi ako sumagot kaagad. Nakaupo ako sa gilid ng kama, hawak pa rin ang telepono, at mabilis ang pagtakbo ng isip ko. Kung ang taong ito ay talagang biktima ng establishmento na iyon, bakit nila ako hinanap? Sino ang nagbigay ng numero ko sa kanila? At ang mas nakakatakot pa ay alam nila kung sino ako sa kwento na ito. Naalala ko ang lahat ng nakita ko bago ako umalis sa bahay ng aking asawa. Ang mga pagkakataong nag-withdraw si Benjo ng malilit na halaga mula sa joint account, ang mga sobre na palihim na ibinigay ni Aling Nena kay Lani, ang mabilis na pag-ayos ng lugar, ang pangungusap na ipangalan muna kay nanay. Lahat ng iyon ay mga piraso lamang ng puzzle na palihim kong itinago. Ngunit ngayon, tila ang mga piraso na iyon ay hindi na nananahimik sa aking kamay. Nagsimula silang magbanggaan, gumagawa ng sapat na ingay upang mahila ang mga estranghero. Muling nagring ang telepono. Parehong numero pa rin. Sa pagkakataong ito, nagpatuloy ang nagpadala ng mensahe. Ayoko pong abalahin kayo, pero sinabi po nila na may kinalaman kayo. Kailangan ko pong malaman ang katotohanan. Pagkatapos kong basahin iyon, bumagal ang tibok ng puso ko. Hindi dahil sa takot kundi dahil sa isang napakalinaw na pakiramdam na ang kwento ay hindi na lamang usapin ng isang dating biyenan na nanghihingi ng pera pagkatapos ng diborsyo. Nakalipat na ito sa ibang antas na mas mapanganib, mas marumi, at mas toto. Tiningnan ko ang paligid ng aking mali na upahang silid. Kaninang umaga lang, ang lugar na ito ay ang akala kong matatakasan ko upang magsimulang muli, mamuhay ng payapa, malayo sa mga taong iyon. Ngunit sa loob lamang ng ilang oras, mula sa tawa ni Aling Nena na humihingi ng 15,000 piso hanggang sa mensahe ng isang estranghero, naintindihan ko ang isang bagay, hindi na ako nakatayo sa labas. Nahila na ako mismo sa gitnang bagyo. Tiningnan kong muli ang mensahe at pagkatapos ay dahan-dahang tinipa ang address ng isang maliit na coffee shop malapit sa aking upahang silid. Hindi ako nangahas na mag-imbita ng estranghero sa aking tirahan, ngunit ayaw ko ring patagalin pa. Sinabi ng aking intuition na kung hindi ko makikita ang babaeng ito ngayon, bukas ay maaring mayroong iba pang masismis, iba pang mapangalan, at sa sandaling iyon ay hindi na ako ang may hawa ng sitwasyon. Ang coffee shop ay nakatago sa isang maliit na kali na hindi masyadong mataw. Sa hapon, ilang tao lang ang nakaupo at nagtatrabaho. Dumating ako ng 10 minuto ng mas maaga, pumili niyang isang tagong sulok malapit sa bintana upang makatingin sa labas at madaling makapagmasid. Ang aking kamay ay nakapatong sa baso ng tubig ngunit halos hindi ko maramdaman ang lasa. Inasahan ko na magkakaroon ng problema, ngunit hindi ko inakala na ang problema ay darating ng ganun kabilis. Ang babae ay pumasok pagkatapos ang halos 5 minuto. Nakasuot siya ang manipis na pangprotekta sa araw, naka-baseball cap na nakababa, at may takip na mask. Kung hindi ko siya tiningnan ng mabuti, hindi ko napansin kung gaano kalala ang kalagayan ng kanyang mukha. Nang hilahin niya ang upuan at umupo sa harap ko at inalis ang maskara, kailangan kong magsikap ng husto upang mapanatili ang normal na tingin. Ang kaliwang bahagi ng kanyang mukha ay halatang maga at baluktot. Ang pisngi at gilid ng bibig ay mayroon pang mga lila at dilaw na mansa na parang kakatapos lang niyang masaktan.
Bagaman na makeup siya upang takpan ang bahagi nito, nakita ko pa rin ang bahagyang pabaluktot tuwing gumagalaw ang kanyang bibig. Ang babaeng iyon ay nasa lampas 30. Ang kanyang muka ay marahil maganda, ngunit ngayon ay may bakas ang pagod at kahihiyan na nakakasakit ng puso. Hindi siya nakpaligoy-ligoy at tiningnan ako ng diretso. Ang kanyang boses ay pawas at matigas. Alam mo ba? Sinasabi nila na ikaw ang nasa likod ng lugar na iyon. Malinaw kong narinig ang bawat salita ngunit inabot ako ang ilang segundo upang lubos na maunawaan. Bagaman naisip ko na ito nun pa, hindi ko maiwasan ang pangingining ng aking likod. Kaya pala, tama ang aking kinakatakutan, mayroong taong sadyang nagtutulak ng pagdududa sa akin. Umupo ako ng mas tuwid, tiningnan siya muli at nagtanong ng maikli, sino ang nagsabi sa iyo niyan? Hindi siya sumagot kaagad. Binuksan niya ang kanyang bag, kinuha ang isang saksak ng kopyang papel na medyo lukot, inilapak sa mesa at itinulak sa akin. Ang pangalan ko ay Aling Helen. Nagpaserbisyo ako doon 3 araw na ang nakalipas. Sa simula, maliit na bahagi lang ang pinupuno. Ngunit pagkatapos ng ilang oras, nagsimulang sumakit ang aking mukha at unti-anting nabaluktot. Bumalik ako ay sinabi nilang normal na reaksyon, binigyan ako ng gamot at pinawi. Kinabukasan, hindi ko na mabuksan ang aking bibig, kaya kailangan kong mapunta sa ospital. Tahimik akong nakikinig, ang aking mata ay nakatitig sa mga papeles sa harap ko. Sa unang linya pa lang, bumaksa na ang aking puso. Sa seksyon ng pagpapakilala ng brand at concept positioning ay may nakasulat na malino, brand design, concept consultation, Inday. Ang pangalan ko ay nasa papel, puting papel, at itim na tinta, napakalinaw. Nararamdaman kong natuyo ang aking lalamunan. Iyon ay isang freelance na kontrata halos 1 taon na ang nakakaraan. Noon, hiniling ni Benjo sa akin na tulungan siyang gumawa ang brand identity set para sa isang kaibigan na nabubukas ng maliit na skincare center. Normal lang siyang nag-usap. Sinabi niyang kailangan ko lang mag-design ng logo, signage, brand colors, at ilang slogan para maging disente. Naalala ko na ilang gabi akong nakaupo para tapusin ito. Iniisip na, sige na, kaibigan naman, gawin ko na lang ng maayos para hindi masira ang reputasyon. Nang panahong iyon, hindi ako sinabihan na ito ay isang klinik, lalong hindi ko alam na sila niong nasa likod nito at walang nagbanggit tungkol sa injection, beauty service, invasive procedure o makina man lang. Sa aking isip noon, para lang itong isang ordinaryong service shop na nangangailangan ng magandang panlabas na balot. Tiningnan ako ni Helen, nangingini ang boses kaysa kanina ngunit puno pa rin ng pakasuklam. Sinabi nilang ikaw ang nagtatak ng brand na iyon. Sinabi nilang ikaw ang nasa likod at ang iba ay empleyado lang. Sinabi nilang kung may problema, hanapin ka. Inilapak ko ang papeles sa mesa. Ang aking ulo ay umalingaw-ngaw. Kaya pala, bago pa man magsimula ang problema, mayroon na silang handang daanan para sa kanilang sarili. Hindi lamang ako niloko sa kasal, hindi lamang kinuha ang aking pera, kundi pati na rin, kapag nakaroon ng problema ang kanilang establishmento, planado pa nilang itulag ang lahat nehe. Responsibilidad sa babae na kakatapos lang nilang paalisin. Tiningnan ko si Helen ng diretso, nangingini siya talaga. Mahigpit niyang hawa ang strap ng kanyang bag, namumula ang kanyang mata, malinaw na parehong nasasaktan at nahihiya at natataranta. Alam kong kung hindi ko agad ililinaw ang lahat ngayon, ang babae sa harap ko ay patuloy na malilito. Napakahinahon at napakalinaw kong sinabi, ginawa ko ang brand identity set, hindi ko iyan itatanggi, ngunit nag-design lamang akong ga imahe ayon sa gawaing pinaupa sa akin. Hindi ako nagpapatakbo na establishmento na iyon, hindi ako direktang nagbibigay ng serbisyo, hindi ako nag-inject sa inyo, at hindi ako nakatanggap ng kahit 1 piso mula sa inyo. Ang taong kailangan ninyong hanapin ay ang nakapangalan at ang direktang natatrabaho.
Tiningnan ako ni Helen ng matalim na parang tinitingnan kung nagsasabi ba ako ang totoo o nagtatanggi lang ng responsibilidad. Hindi ako umiwas ng tingin. Pagkaraan ng ilang segundo, lumunok siya at pagkatapos ay nagsabi, ngayon mas mahina na ang kanyang boses ngunit matalim na parang kutsilyo. Sinabi sa amin ng asawa mo, kung may problema, hanapin ka. Nakaupo ako ng tahimik. Inihanda ko na ang aking sarili na mahila sa problema. Ngunit nang marinig ko mismo mula sa bibig ng isang biktima na binanggit ang pangungusap na iyon, nakaramdam pa rin ako ng sakit sa aking dibdib na parang may humigpit. Hindi lang ako niloko ni Benjo. Hindi lang niya ginamit ang pera ko para suportahan ang kanyang kabit. Hindi lang niya ako pinilit na umalis sa kasal na ito nang walang anumang ari-arian. Inihanda na rin niya ang kanyang sariling daanan gamit ang aking pangalan, ang trabaho na ginawa ko, at ang aking pagiging matuwid bilang isang kalasak upang takpan ang kanyang kasamaan. Naalala ko ang bawat maliit na detalye na hindi ko pa naayos nun. Bakit nun ay madalas akong madaliin ni Benjo na pirmahan ang confirmation ng pakumpleto ngang disenyo ng napakabilis? Bakit niya hiniling na kunin ang lahat ng original na file at hindi ako pinapayagang panatilihin ang kumpletong bersyon? Bakit? Nang malapit na kaming mahiwalay, masabi siya na paalisin ako sa bahay? Hindi lang dahil gusto niyang dalhin si Lani kundi dahil kung may problema. Ako ang nasa labas, ang pinakamahirap ipagtanggol at ang pinakamadaling sisihin. Pinunasan ni Helen ang kanyang mga mata gamit ang tissue. Hindi siya umiyak, ngunit ang kanyang boses ay naging mas malambot. Pumunta ako sa iyo hindi para mag-ingay. Gusto ko lang malaman kung sino ang dapat kong hanapin. Ganito na ang mukha ko, naapektuhan ang aking trabaho, natatakot ang aking anak na makita ako. Hindi ko maaring paniwalaan ang lahat ng sinasabi nila. Tiningnan ko ang babae sa harap ko at nakaramdam ako ng kapaitan at pagiging malinaw. Alam kong mula sa sandaling ito, wala na akong atrasan. Ang kwento ay lumipat na sa ibang antas. Hindi na ito usapin lamang ng pagtawag ng dating biyenan upang humingi ng pera o simpleng pangangaliwa ng asawa. Ito ay isang bita na inihanda ng napakahusay at ako ang pinili nila upang salagin ang bala. Huminga ako ng malalim at pagkatapos ay sinabi kay Helen. Mas matatak ang boses ko kaysa sa inakala ko. Nahanap ninyo po ang tamang tao para tanungin ang katotohanan, ngunit hindi po ako ang nakdulot ng inyong kalagayan. At sa sandaling iyon, lubos kong naintindihan ang isang bagay, ang tunay kong laban ay nagsisimula pa lang ngayon. Kinagabihan, bumalik ako sa aking upahang silit na mabigat ang isip. Ang pakikita namin ni Helen ay nasa isip ko pa rin. Mula sa maganiyang mukha, ang mga kopyang papeles na may pangalan ko, hanggang sa malami na pangungusap na kanyang inulit, sinabi ng asawa mo na kung may problema, hanapin ka. Naupo ako sa gilid ng kama, binuksan ang aking bag, kinuha ang telepono, at inasahang ayusin ko ang lahat ng mayos. Ngunit bago pa ako makagawa ng anuman, tatlong malalakas at sunod-sunod na katok ang umalingaw-ngaw sa labas ng pinto. Natigilan ako ng isang saglit. Sa oras na ito ay hindi maaring sinumang pamilyar. Lumapit ako, tiningnan sa butas ng pinto. Ang nakatayo sa labas ay si Benjo. Binuksan ko ang pinto ngunit hindi agad siya pinapasok. Ilang araw pa lang ang nakalipas. Sa mga papeles, asawa ko pa siya. Ngunit sa sandaling ito, nakatayo sa ilalim ngang mapusyaw na dilaw, na ilaw ngang pasilyo, nakita ko sa harap ko ang isang mukha na matigas, namumula ang nga mata, bahagyang magulo ang buhok na, para bang kakatapos lang tumakbo, wala na ang kanyang maayos, at magalang na hitsura na madalas niyang ginagamit upang harapin ang mundo. Tinitigan niya ako ng matalim at nang hindi na hinintay na ako ang magsalita ay pumasok siya nang diretso sa silid. Ang upahang silid ay masikip na. Sa sandaling pumasok siya ay tila bumigat ang hangin. Tiningnan ni Benjo ang paligid mula sa bakal na kama, sa plastik na mesa, sa lumang umikot na bentilado at pagkatapos ay ngumiti ng mapait.
Ang ngiti na iyon ay nakpadama sa akin ng pakasuklam kaysa galit. Para itong uri ng tao na hinahamak ang iba habang binibigyan ang sarili ng karapatang pumasok sa buhay ng iba anumang oras na gusto niya. Hindi pa siya nakakaupo ay agad na siyang nagsalita. Walang panimula, walang tanong, walang paliwanag. Tulungan mo akong ayusin ang bagay na ito. Kailangan mo lang aminin na may kinalaman ka. Ako na ang bahala sa iba. Bahagya akong sumandal sa gilid ng mesa. Tiningnan ang lalaki sa harap ko at nakaramdam lang ako ng kakaibang kawalang laman sa aking isip. Kaya pala, sa ganitong sitwasyon, mayroon pa rin siyang sapat na kapal, nenge mukha upang lumapit sa akin hindi dahil sa pagsisisi, hindi dahil sa kahihiyan, lalong hindi dahil sa pakiramdam na masama ang pakikitungo niya sa akin, kundi dahil kailangan niyang isang kalasak. Nagtanong ako muli, mas kalmado ang boses kaysa sa inakala ko. Itutulak mo ang lahat sa akin. Hindi ba? Hindi nagdenay si Benjo at hindi na rin siya nagpaligoy-ligoy. Marahil ay naiintindihan niya na sa panahong ito, walang silbi ang pagpapanggap na isang disenteng tao. Hinila niya ang plastik na upuan at umupo humilik pa sulong. Ang kanyang ngasiko ay nakapatong sa kanyang tuhod. Ang kanyang boses ay mahina ngunit puno ng pagpilit. Ikaw ang may kaalaman. Mas madaling makipag-usap kung ikaw ang lalabas. Bukod pa rito, nagtrabaho ka rin sa establishmento na iyon. Nang marinig ko iyon, natawa ako. Hindi ito ang uri ng masayang tawa kundi ang malamig na tawa na kahit ako mismo ay nakakaramdam ng kakaiba. Sa loob ng maraming taon, akala ko si Benjo ay makasarili, duwag at sakim. Ngunit sa gabi na iyon ko lang lubos na naintindihan kung gaano siya karumi. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata, sinasabi ang bawat salita ng dahan-dahan. Nagsa-design ako. Hindi ako beauty doctor. Nakamali kang papel. Agad na kumunot ang nuni Benjo. Ang pilit na kalmado sa kanyang mukha ay nawasa. Nabago ang kanyang boses. Mula sa papilit, naging matinis. Huwag kang makunwari. Kung hindi mo ginawa ang brand identity, ang branding, ang advertising, ganun ba karami ang mga tao na pupunta? Akala mo ba wala kang kinalaman? Ikinrus ko ang aking mga braso sa aking dibdib at tiningnan siya na parabang tinitingnan ang isang ganap na estranghero. Makinig ka ng mabuti. Ginagawa ko ang brand identity ayon sa gawaing pinaupa. Sa akin tulad ng iba pang freelance na trabaho na ginawa ko. Hindi ako nagbukas ang establishmento. Hindi ako ang nakapangalan sa lugar. Hindi ako tumatanggap ng pera mula sa mga customer. At hindi ako umupang ng tao para mag-inject. Huwag mong subukang paghaluin ang lahat at ihagis sa akin. Nang marinig niya iyon, malakas na pinalo ni Benjo ang mesa. Niyanik ang plastik na mesa na nakdulot ng kaluskos sa maliit na silit. Huwag kang magpanggap na malinis ka. Kung hindi ka tutulong, hindi rin kita pababayaan. Iyon, ang unang pagkakataon muli nang kami ay magiwalay na nakita ko ng malinaw ang kanyang tunay na mukha nang walang anumang pagtatago. Wala na ang kanyang magalang na tono, wala na ang kanyang kalmadong pagkalalaki, tanging ang pagkabigla ng isang taong naipit sa sulok at handang kumagat sa sinuman upang makatakas. Nagtanong ako muli, paano mo ako hindi pababayaan? Magpapatuloy sa paglalantat ng mga maruming bagay tungkol sa akin? O sasabihin mo sa mga biktima na hanapin ako tulad ng kaninang hapon? Ang aking tanong ay napakindat sa kanyang mamata ng napakabilis. Isang sandali lamang ngunit sapat upang malaman kung tama ako. Alam ni Benjo ang tungkol sa paghahanap sa akin ni Helen. Hindi lamang alam, marahil siya mismo ang natula ng lahat sa akin. Nilihis niya ang usapan ngunit ang kanyang boses ay may bahid pa rin ng pakasuklam. Isang bagay lang ang ipapaalala ko sa iyo. Lahat ng disenyong papel, lahat na nai-deliver na file, lahat ay may pangalan mo. Kung palalakihin ang bagay na ito, sa tingin mo sino ang paniniwalaan ng pulisya at mga customer? Ikaw o ang file? Wala akong sinabi kaagad. Tiningnan ko lang siya.
Tiningnan ang lalaking dating natutulog sa tabi ko, dating kumakain ng lutong ko, dating walang pakialam na kinuha ang pera ko para suportahan ang kanyang ina at kabit. Ngayon ay nakaupo sa gitna ng aking kalat-kalat na upahang silid at pinag-usapan ang aking kinabukasan na para bang isang produkto. Mayroong nga sakit na, sa isang tiyak na punto, hindi na nagiging luha. Nagiging isang bagay na napakalinaw, napakalami. Tumayo ako at lumabas ng pinto, binuksan ng malawa ang pinto ng silid at pagkatapos ay tumalikot at itinuro ang labas. Umalis ka na. Tumingala si Benjo. Marahil ay hindi niya inakala na ganun ako katatak. Nagpatuloy ako. Ang boses ay hindi malakas ngunit matigas na parang bato. Sa pagkakataong ito, ikaw ang magdusa. Huwag mong dalhin ang iyong maruming pamumuhay sa aking lugar. Tumayo siya ng bigla, namumula ang mukha. Ngunit, marahil ay naiintindihan niya rin na hindi na ito ang dating bahay, kung saan ang kanyang ina ang napapalakas ng loop niya at ako ay kailangang manahimik upang mapanatili ang kapayapaan. Lumabas siya sa pinto at biglang bumalik. Ibinulsa sa aking muha ang isang pangungusap na parang pagbabanta. Parang sumpa. Akala mo malinis ka? Lahat ng disenyong papala ay may pangalan mo, hindi ka makakatakas. Pagkatapos ay umalis siya. Ang mabilis na tunog ng kanyang ngayaba sa pasilyo ay unti-unting lumayo, naiwan ang silid na tahimik. Isinara ko ang pinto, nilagyan ng trangka, nakatayo ang ilang segundo sa gitna ng masikip na silid ng hindi nanginginig, talagang hindi nanginginig. Dahil sa panahong ito, lubos kong naintindihan ang isang bagay. Ang labanan na ito ay hindi na usapin ng emosyon, lalong hindi usapin ng pagtatalo sa pagitan ng dating mag-asawa. Naging isang tunay na legal na pagtatalo kung saan ang sinumang may hawak ng ebidensya ang may karapatang magsalita. Bumalik ako sa mesa, binuksan ang laptop, isinaksak ang telepono upang mag-charge at pagkatapos, ay nagsimulang mahukay ang lahat na data na naisave ko. Bawat larawan, bawat audio recording, bawat mensahe, bawat lumang file. Binuksan ko, sinuri muli, inayos muli, na parabang nagtatayo akong isang pader para sa aking sarili. Alam kong lubos ang hawak ko ay hindi na lamang ilang piraso ng ebidensya. Kung pagsasama-samahin sa tamang lugar at tamang oras, maari nitong baliktarin ang buong sitwasyon. Pagkatapos umalis ni Benjo, halos hindi ako natulog. Hindi dahil sa takot kundi dahil naiintindihan ko na kung isang hakbang akong mabagal, sa kinabukasan ay patuloy nilang babaliin ang kwento sa ibang direksyon. Ang maliit na upahang silid ay tanging may tunog ngang umaatikabong ventilador at ang asol na ilaw mula sa screen ngang laptop na sumasalamin sa lumang dingding. Nakaupo ako na yakap ang aking tuhod sa harap ng plastik na mesa. Binubuksan muli ang bawat folder, bawat email, bawat lumang pag-usap na dati kong naisip na hindi ko na kailanman gagamitin. Nagsimula ako sa pinakamadali. Ang mga email na nagbapalitan ng trabaho sa pagitan namin ni Benjo. Noon, laging ginagamit niya ang panggalan ng kaibigan. Napakasimpol, napakakalma ng kanyang pakikipag-usap. Hindi kailanman direktang binanggit ang pangalan ni Lani o ang tunay na kalikasan ng establishmento. Ngunit habang mas binabasa ko ng mabuti, mas marami akong nakikitang bahagi na napapakita ng pagpaplano. Mayroong isang maikling mensahe na dating tila walang saysay, ngayon ay naging isang mahalagang clue. Isinulat ni Benjo, gumawa lang ng logo. Huwag nang magtanong pa, matagal kong tinitigan ang pangungusap na iyon. Kung ito ay isang normal na trabaho, walang dahilan para siya magpadala ng mensahe ng ganun. Ang pangungusap na iyon mismo ay sapat na upang ipakita na sinasadya niya akong itago sa tunay na operasyon. Nagpatuloy ako sa paghahanap sa malumang audio file. Nung nasa bahay pa ako ng aking asawa, minsan ay aksidente kong naon ang recording mo dahil narinig kong nag-usap silang mag-ina sa sala. Iningatan ko ito bilang isang gawin ng pagtatanggol sa sarili. Noon, hindi ko inisip na darating ang araw na magiging napakamahalaga nito. Pagdating sa gitnang bahagi,
Malinaw kong narinig ang boses ni Benjo na bumaba. Ikaw na lang po ang mapangalan sa mapapeles. At sa paupangang mataong mabibigay serbisyo, ako at sila ni na ang bahala. Mabilis na sumagot si Aling Nena. Basta huwa lang malalaman ni Inday. Nananahimik ako sa harap ng screen. Pagkatapos marinig ang bahaging iyon, natuyo ang aking lalamunan. Ang salitang ito ay hindi na pagdududa. Ito ay buhay na ebidensya na si Aling Nena ay isang nakapangalan lamang at ang lahat ng nasa loop ay pinapatakbo mismo ni na Benjo at Lani. Hanggang madaling araw, natapos ko lang ang papringam nga kinakailangang dokumento sa Photoshop sa dulongang, eskinita nakakatapos lang magbukas. Hinati ko sila sa malinaw na kategorya at pinagiwalay ngang kulay na clip. Ang isang folder ay para sa aking ginawa na trabaho na naglalaman lamang ng logo, signage, at brand colors. Ang isa pang folder ay para sa mga mensahe, email na nagpapatunay na itinatago ni Benjo ang tunay na kalikasan ng establisimento. Ang isa pang folder ay para sa mga audio recording, resibo, kontratang lugar, at mga papeles na may pangalan ni Aling Nena. Sa huling folder, isinulat ko sa kamay ang ilang pangunahing ideya tungkol sa daloy ngang pananakita ko nun. Sa unang pagkakataon pagkatapos ang maraming araw, naramdaman ko na hindi na ako dinadala. Unti-unti akong tumatayo sa aking sariling katalinuhan. Kinabukasan, kusanglop akong nag-message kay Helen. Sinabi kong gusto ko siyang muling makita at kung maari, ay imbitahan ang nga taong direktang naapektuhan. Ayoko humingi ng tulong sa sinuman upang ipagtanggol ako. Gusto kong ilinaw ang lahat sa kanilang harapan sa pamamagitan ng itim at puting papel upang walang sinuman ang makapagsabi na ako ay nagtatago. Nakita kami sa isang tahimik na kainan sa umaga. Nang dumating ako, bukod kay Helen, mayroon pang dalawang babae, isang mas bata, na may manipis na benda sa kanyang baba, at ang isa naman ay mas matanda sa akin ngang ilang taon, na may madilim na mata. Sa sandaling umupo ay mahigpit niyang niyakap ang kanyang bag sa dibdib na para bang natatakot na may kukuhangang isang bagay. Sa sandaling nakita nila ako, lahat sila ay hindi naging pala kaibigan. Naintindihan ko na sa kanilang nga mata ngayon, ako ay maaring isangling sa lugar na sumira sa kanilang nga muha, sumira sa kanilang trabaho, at sumira sa kanilang nga payapang araw. Hindi ako nagpaligoy-ligoy. Inilapak ko ang lahat ng papeles sa mesa, itinula sa kanila at malinaw na sinabi, hindi ako nagtatago, ngunit hindi ko rin ako ang responsibilidad ng iba. Ito ang mga hawak ko. Tingnan ninyo at malalaman ninyo kung sino ang kailangan ninyong hanapin. Natahimik ang mesa, tanging ang kaluskos kang papel at ang bahagyang tuno ng kutsara na tumatama sa gilid ng baso sa malayo. Kinuha ni Helen ang unang folder at binasa ng mabilis. Ang babaeng may benda sa baba ay tiningnan ang pangalawang folder, ang kanyang nga mata ay lumaki habang nililipat ang mga pahina. Ang mas matandang babae naman ay nangingini ang kamay na hawa ang kopya ng kontratang lugar, nakatiti sa pangalang Aling Nena na nakasulat sa seksyon ng umupa. Hindi ako nagsalita, hinayaan ko silang magbasa, magkonekta, mayroong mga katotohanan na, upang lubos na masaktan, ay kailangan makita ng mataong sangkot. Ilang minuto pagkatapos, tumingala si Helen, ang kanyang muha, bagaman magaparin, ay malinaw na nagpakita ng pagkagulat. Ang pangalan niya ba talaga ang pangalan ng dating biyenan ninyo? Tumango ako. Ang babaeng may benda sa baba ay nilipat sa resibo ng bayad? Ang kanyang boses ay humina? Pirma rin ba niya ito? Muli akong tumango. Sa pagkakataong ito, ibinaba ngang mas matandang babae ang nga papeles, namumula ang kanyang nga mata. Umiyak siya ng toto, hindi ang uri ngang pagsigaw kundi ang tahimik na pag-iyak ng isang taong kakatapos lang malaman na niloko siya ng napakasakit. Putol-putol siyang nagsalita, kaya pala, mula simula hanggang ngayon ay niloko nila kami. Alam na alam nila kung sino ang gumawa, sino ang nakapangalan, sino ang nakatanggap ng pera,
ngunit itinulak pa rin nila ang lahat sa iyo. Tiningnan ko ang babaeng iyon. Mabigat at malamig ang aking puso. Naiintindihan ko ang pakiramdam na maging kapalit ng iba. Nabuhay ako ganun sa bahay ng aking asawa sa loob ng ilang taon. Ngunit hindi ako direktang sumagot. Isang pangungusap lamang ang sinabi ko, dahan-dahan at matatag. May karapatan kayong humingi ng katarungan, ngunit hanapin ninyo ang tamang tao. Ang pangungusap na iyon ay parang isang huling kumpirmasyon. Malinaw kong nakita ang pagbabago sa mukhang ang tatlong babae. Hindi na nila ako tinitingnan bilang salarin. Nagsimula silang tumingin sa tamang direksyon. Ang direksyon na dapat nilang tiningnan nun pa kung hindi sila niloko ni Benjo nga malabo at maruming salita. Tapos na, nakpadala sa akin si Helen ng isang napakaikling mensahe. Umalis na kami. Hindi ko tinanong kung saan sila pupunta, ngunit alam ko sa aking puso. Hindi ko sila pinigilan at hindi ko rin sila hinikayat. Ibinigay ko ang katotohanan. Ang natitira ay kanilang pagpipilian. Wala ako sa bahay ni Aling Nena noong hapong iyon. Nakatayo pa rin ako sa upahang silid, hawak ang telepono ngunit walang time text sa sinuman. Hanggang halos alas 5, nakring ang telepono, isang video na ipinadala mula sa numero ni Helen. Binuksan ko, nanginginig ang frame, nagsasama-sama ang nga boses, iyak, sigaw, kalatkat ngang sinala sa lumang sahig. Sa gitna ngang screen ay si Aling Nena, gulong-gulo ang buhok, maputlang-maputla ang muha, naipit sa sulok ngang sala. Wala na ang kanyang isura na nakaupo ng mayabang at nautos sa akin bawat unang araw ngang buwan. Wala na ang matinis na boses na humihingi ng 15,000 piso na parabang ito ay batas ng kalikasan. Sa harap niya ngayon ay tatlong babae na naipit sa sulok, bawat isa ay may tanong, may hawak na papel, at may galit. Si Aling Nena ay umiyak habang nautal, ang kanyang kamay ay gumagala na parabang gusto niyang itulak ang lahat ng bagay palayo sa kanya. Ako lang ang nakapangalan, wala akong alam. Wala akong ginawa. Hanapin ninyo si Benjo. Tinitigan ko ang screen, walang sinabi. Ang babaeng dating nakpilit sa akin na magpadala ng eksaktong 15,000 piso bawat buwan, ang dating nakmamataas na sinabi sa akin na mamuhay ng maayos pagkatapos kung umalis na dala ang aking maleta, ang dating naisip na mahina ako na maari akong gamitin bilang panakip butas, ngayon ay pinipilit ng iba na yumuko. At sa unang pagkataon pagkatapos ng maraming taon, hindi na ako natatakot sa kanya. Nakita ko lang ang isang malamig na katotohanan na napakalinaw na lumalabas. Mayroong matao na sanay na umapa sa ulo ng iba sa buong buhay nila hanggang sa maipit sila sa sulok ng buhay at malaman kung ano ang pakiramdam na wala ng makapitan. Naisip ko pagkatapos ng video ni Aling Nena na naipit sa sulok ng dingding na ang lahat ay malinaw na. Ang nakapangalan ay siya. Ang direktang nakpapatakbo ay si Benjo at Lani. At ako ay isang taong nahilalang upang maging kalasag. Naisip ko na mula rito, ang lahat ay unti-unting mapupunta sa tamang direksyon. Ang nakamali ay magbabayad. Ang natago ay unti-unting malalantat at ako ay kailangan lang humawa ng mahigpit sa ebidensya at lumakat ng matata sa bawat hakbang. Ganun ang akala ko, ngunit ang buhay ay madalas na hindi hinahayaan ang isang tao na manatiling payapa hanggang sa huling sandali. Kinagabihan, bumuhos ang ulan ng biglaan, malakas na parang may nagbuhos ng isang timbangang tubig mula sa langit. Ang maliit na upahang silit na dating tahimik, tanging ang tunok ngang pata ngang ulan sa bubong, at ang ingay ngang bentilador na umikot malapit sa ulongang, kama ang naririnig. Kakatulok ko lang ng bike lang tumunok ng sunod-sunod ang doorbell. Hindi ito ang uring ang pakpindot ng isa o dalawang beses at pagkatapos ay mahintay kundi ang pakpindot ng paulit-ulit na natataranta. Halos mabalif. Nagising ako, bumilis ang tibok ng puso ko, at dumaan sa isip ko ang lahat ng posibleng mangyari. Si Benjo, ang maestranghero ilang araw na ang nakakaraan o isa pang biktima. Lumabas akong pinto. Ang aking matalampakan ay dumapo sa malamig na sahig. Tiningnan ko sa butas pinto. At natihilang ako.
Nakatayo sa labas ng pasilyo si Aling Nena. Hindi na siya ang dating biyenan na mayos ang pananamit, mayos ang buhok, nakakrus ang mabraso. Nakatingin sa akin na hila-hila ko ang aking maleta palabas ng bahay at pagkatapos ay ngumiti at sinabing, "Huwag ka nang bumali upang humingi ng awa." Ang nakatayo sa harap ngang pinto ngang aking upahang silit nun ay may buhok na basa sa ulan. Ang kanyang sinalas ay baluktot at halos matanggal sa paa. Ang kanyang damit ay lukot-lukot. Ang kanyang muka ay malabo na hindi ko alam kung tubig ulan o luha. Ilang araw pa lang ang nakalipas ngunit para siyang tumanda ang 10 taon. Kakabukas ko lang ang pinto nang sumugot siya. Hindi ang uri ng pagsugot upang makipagaway tulad ng dati, kundi ang pagsugot sa halos nawawalan ng balanse. Mahigpit niyang hinawakan ang aking pulso na parabang takot na isasara ko ang pinto kung mapabagal pa akong 1 segundo. Bago pa ako makapag-react, lumuhod na siya ng diretso sa malamig at basa na sahig na pasilyo. Nanatili akong nakatayo. Ang babaeng dating napilit sa akin na magbigay ngang eksaktong 15,000 piso bawat buwan na parang buwis. Ang dating nagalit sa akin sa harap ng aking asawa. Ang dating itinuring ako na mas mababa pa sa isang anino sa bahay na iyon. Ngayon ay nakaluhot sa aking paanan sa gabi ng ulan. Magulo ang buhok, nanginginig ang bibig. Pareho siyang pinipigilan ang kanyang dibdib at umiyak, ngunit ito ay isang sira-sira at humihikbi na, iyak sa kanyang lalamunan, nakakapanindik balahibo. Inday, nakamali ako, tanga ako, hindi ko inakala na ganun kasama si Benjo. Humihikbi siya, nanginginig ang kanyang katawan, sinabi niyang ako ang umakong lahat, sinabi niyang matanda na ako. Mas magaan kung ako ang makukulong kaysa siya. Hindi ko siya tinulungan bumangon at hindi ko rin siya itinulak palayo. Nakatayo lang ako doon, ang aking kamay ay mahigpit niyang hawa na masakit. Nakatingin sa babaeng nakaluhot sa aking paanan at nakaramdam ng kakaibang kawalang laman. Bahagyang bumukas ang 2 pinto ang katabing silid, sumilip ang mga kapitbahay sa upahang silid, mayroong nakatayo pa sa dulo ang pasilyo na nakatingin sa akin at kay Aling Nena na may halong pagtataka at pakikiramay, ngunit hindi na ako nakaramdam ng hiya. Ang tanawin na ito sa huli ay ang huli at napakamahal na presyong kanyang mga ginawa. Umiyak pa si Aling Nenang ilang sandali bago tumingala. Ang kanyang boses ay nawala na. Nakwento siya sa mga putol-putol na salita na palihim na dinali ni Benjo ang lahat ng natitirang gintong kasal niya at isinangli ilang araw na ang nakakaraan, kinuha ang pera para maktago at palihim na nahande ng daanan. Nang marinig niya ang balita na 3 biktima ang naksama-sama upang mademanda, ang pulisya at ang mga inspektor ay parehong mahigpit na sinuri ang mga file. Agad siyang tumakas kasama sila ni, hindi malinaw kung saan, walang naiwan na address, at itinapon lang sa kanyang sariling ina ang isang pangungusap na malamig na parang bakal. Ikaw ang nakapangalan, ikaw ang bahala. Hindi ako mauupo sa kulungan para sa sinuman. Nang marinig ko iyon, ang aking kamay ay humigpit hanggang sa pumuti. Sa loob ng maraming taon, akala ko ang pinakamasamang tao sa aking buhay ay si Aling Nena, ang sakim at malupit na ufe na alam na niloloko ng kanyang anak ang iba ay tumulong pa rin at ginamit ang pera ng kanyang manugang upang suportahan ang pugad ng pagtataksil na iyon. Ngunit sa sandaling iyon, nakita ko siyang nakaupo ng baluktot sa sahig ng pasilyo. Nakita ko ang isa pang katotohanan. Masama siya, tama, ngunit dahil din sa pagiging sakim niya hanggang sa mabulag, niloko siya ng iyang sariling anak na pinahahalagahan niya ng higit sa ginto. Ang uri ng sakit na iyon ay hindi na dulot ng isang estranghero, ito ay dulot ng kanyang sariling dugo. Yumuko ako. Ang boses ay malamig ngunit hindi malakas. Bakit po kayo narito ngayon? Humihingi po ba kayo ang tulong sa akin? Umiling si Aling Nena, ang kanyang nga luha at tubig ulan ay dumikit sa kanyang muka.
Hinawakan niya ang laylayan ng aking damit. Humihikbi. Hindi na ako hihingi ng tulong sa iyo. Wala na akong mukha. Humihingi lang akong pabor na pakinggan mo ako. Isang bagay lang. Akala ko ay aatras ako. Isasara ang pinto at hahayaan siyang umupo doon sa pasilyo sa buong gabing umulan. Kung ilang buwan na ang nakakaraan marahil ay lumambot ang puso ko. Ngunit ngayon ay hindi na. Pagtalikot ko, mas hinikpitan niya ang pahawak sa aking binti. Ang kanyang boses ay bumaba na parabang takot na may makarinig. Mayroong isang notebook nakatago sa ilalim ng altar. Natigilan ako. Lumuno siya. Ang kanyang namumulang mata ay nakatingin sa akin. Nakasulat doon ang lahat ng pera na inilipat ni Benjo. Ang napakataong humingi siya ng tulong sa akin para ma-withdraw, mabigay, at maging ang tunay na pangalan, katanggap na nasa likod ng lugar na iyon. Nakasulat ko ang lahat doon. Nanginginig ang aking likod mula simula hanggang ngayon. Sa aking isipan, sila ni ang pinakamalaking tinik, ang kabit na sinusuportahan ng aking pera, ang taong kasama ni Benjo na tayo ng illegal clinic at pagkatapos ay ginamit ako bilang panakip butas. Ngunit ang sinabi ni Aling Nena ay napakita na marahil ay hindi pa sila ni ang huling tao sa likod ng lahat. Kung mayroon pang ibang pangalan at isang tunay na tatanggap ng pera, ibig sabihin ay sa likod ng establishmento na iyon. Hindi lang basta usapin ng pangangaliwa at pagpapaganda para kumita. Maaring ito ay isang buwang sistema na mas marumi, mas malalim. Sa mga ilegal na makina, ilegal na manggagawa, at daloy ng pera na itinutulak pabalik-balik upang burahin ang gabakas. Marahil ay nakita niya, akong nakatayo ng tahimik. Mas nakmamadali si Aling Nena, nanginginig ang boses. Akala ko ay negosyo lang, kumita lang counting pera. Akala ko sa pinakamasama, sisisihin lang ang customer. Hindi ko inakala na may mga estranghero na naghahanap sa bahay ilang araw na ang nakakaraan. Binantaan nila, akong puputulin ang aking daliri. Kung hindi ko ako ang lahat ng utang, doon ko lang nalaman na nahila pala ako sa isang malalim na pugat. Tiningnan ko ang babae sa harap ko, tiningnan ang kanyang kaawa-awang posisyon na nakaluhod, at hindi na ako nakaramdam ng dating galit, nakaramdam lang ako ng pagod. Pagod dahil sa buhay ng isang tao na maaring umabot sa ganitong kalagayan dahil lamang sa kasakiman at pagiging bulag. Sa pasilyo, patuloy pa rin ang pagbuhos ng ulan. Ang hangin ay humampas at nagdala ng malamig na tubig. Matagal akong nanahimik at pagkatapos ay dahan-dahang sinabi, bawat salita ay malinaw. Hindi ko kayo ililigtas bilang pagtanaw ng utang na loob. Tumingala si Aling Nena. Malaki ang mangmata at hindi nangahas na huminga ng malalim. Nagpatuloy ako. Kukunin ko ang notebook na iyon. Hindi para iligtas ang inyong pamilya kundi para tuluyang tapusin ang bagay na ito. Pagkatapos kong sabihin iyon, hinugot ko ang aking kamay mula sa mahigpit niyang pagkakahawa. Sa unang pagkakataon pagkatapos ang mahabang panahon, ang babaeng dati nang namamataas sa akin ay hindi nangahas na tumingin ng diretso sa aking mga mata. Yumuko lang. Ang kanyang balikat ay nanginginig na parabang kahit. Siya mismo ngayon ay naiintindihan na mula ngayon, walang sinuman ang makakapagligtas ng lahat ng ito sa pamamagitan ng ilang pata ng luha o ilang huling pahingi ng tawad. Mula sa notebook na ibinigay ni Aling Nena sa gabing umulan, sa wakas ay lumabas ang lahat na parang isang gumulong na sinulit na hinila ng malakas. Ang mapahina na puno ngapit sa halaga, pangalan ng tatanggap, at mga hindi maayos na tala na tila walang saysay ay naging ang dahilan upang ang buong seryeng panlilinlang sa likod ng klinik ay wala ng matagwan. Sinundan ngang maimbestigador ang bawat transaksyon, bawat lead, at unti-anting nalantat ang tunay na nasa likod. Hindi lang ito usapin ng pagiging bula ni Benjo dahil sa ibang babae at mapanganib na pagbubukas ng isang illegal na negosyo.
Sa likod nito ay mayroong isang illegal na beauty broker na nag-import ng mga makina na walang papeles. Nag-upa ng mga tao para mag-inject, nagdatayo ng magarbong fasada na parang isang Korean spa. At ginagamit ang mainosenteng tao at sakim tulad ni Benjo upang kunin ang pera ng mga customer. Sa sandaling iyon, naintindihan ko kung bakit ang lahat ay may bahid ng panganib mula pa sa simula. Hindi lang nangaliwa si Benjo at hindi lang siya sakim na nagbukas ng isang negosyo na madaling kumita tulad ng inakala ko. Kusanglup siyang nakipa sa buwatan sa isang maruming sistema, tinatanggap na ipikit ang mga mata sa tama at mali para lang sa pangarap na mabilis na yumaman. At nang lumabas ang lahat, naisip na rin niya ang kanyang daanan na planong gamitin ako bilang isang kalasak sa media at legal. Kung hindi ko napanatili ang bawat mensahe, bawat audio recording, bawat maliit na pirasong ebidensya sa panahong iyon marahil sa huli, ako mismo ang may tutulak sa ilalim. Ilang araw pagkatapos, natakpuan si Benjo sa isang homestay sa labas ngang lungsot. Sinasabi ngang nga tahunan nang dalhin siya. Wala na ang kanyang hitsura na mayabang at kumpiyansa. Wala na ang kanyang nga salita na puno ngang pagmamataas na parang isang lalaking nakatayo sa gitna ngang bahay at itinapon sa akin ang malamig na pangungusap na magiwalay na tayo. Magulo ang kanyang damit, maputla ang mukha, at ang kanyang mga mata ay laging gumagala na parang isang taong hindi nakatulog ng maraming gabi. Ang kanyang formal na hitsura na matagal niyang pinanatili sa loob ngang maraming taon ay sa wakas ay nawala ng ganap. Walang natira kundi isang natatarantang lalaki na nagsisikap na kumapit sa anumang bagay upang iligtas ang kanyang sarili. Mabilis na nakbago, sila ni ng mas mabilis pa kaysa sa inakala ko. Ang babaeng dating matamis na nakasandal sa balikat ni Benjo na dating pinaplanuhan ng aking biyenan na palitan ako. Nang maging kritikal ang sitwasyon, mas lalo siyang nagbago ngang ugali kaysa sa isang estranghero. Naglabas siya ng maraming mensahe, audio recording, at ebidensya na nangako si Benjo na magpakasal, mangako ngang diborsyo, magpadala ngang pera, bumili ngang makina, umupan ng mga tao upang mag-advertise ng pandilin lang upang makaakit ng mga customer. Ang 2 taon na akala ko ay magmamahalan hanggang kamatayan, sa huli ay nakasira-sira hanggang sa wala ng natirang pagmamahalan. Narinig ko ang kwento at hindi ako nagulat dahil ang mga bagay na nagsisimula sa pagtataksil, kasakiman, at panlilinlang ay likas na napakahirap na magtapos ng maayos. Nagbago ng husto si Mang Karding pagkatapos ng pagbagsak na iyon. Hindi na siya masyadong nagsalita at hindi rin siya lumapit sa akin upang magpaliwanag ng mahaba o humingi ng anuman. Palihim lang siyang nagbenta ng isang piraso ngang lupa na nakapangalan sa kanya upang bayaran ang bahagi ngang pinsala sa mga biktima. Nang huli ko siyang makita, matagal siyang nakaupo bago makapagsalita ngang isang pangungusap. Ang kanyang boses ay pagod na parabang bawat salita ay may kasamang mabigat na hininga. Sinira ko ang isang anak at pinasan mo ang lahat ng iyan sa loob ng maraming taon. Humihingi akong tawad? Hindi ko alam kung paano sasagutin. Dahil mayroong nga pahinging tawad na dumarating ng napakahuli, wala nang laman ngunit nagpapababa pa rin ng damdamin ng nakarinig. Si Aling Nena naman, hindi siya nakulong kaagad dahil sa kanyang edad at hindi stable na kalusugan. Ngunit ang natitirang bahagi ng kanyang buhay ay hindi na rin madali. Ang mga ari-arian na nakapangalan sa kanya ay isa-isang sinaryuhan. Maraming pangako ang kailangan niyang pirmahan at kailangan siyang magtrabaho ng tuloy-tuloy. Iba na ang tingin sa kanya ng mga tao sa kapitbahay. Para sa isang taong nabuhay sa dignidad, na itinuring ang panlabas na anyo at ang sinasabingang nga tao na mas mahalaga kaysa sa lahat, ang kahihiyan na iyon ay mas masakit kaysa sa maraming iba pang bagay. Wala na ang kanyang matinis na boses na tumatawag sa akin ng 25 beses upang humingi ng 15,000 piso. Wala na rin ang kanyang hitsuran na nakaupo ng mayabang na parabang ang lahat sa mundo ay dapat umikot sa kanyang kalooban. Narinig ko ang ilang kakilala na nagsasabi, ngayon ay halos
Hindi na siya nangahas na lumabas sa dulongang eskinita. Yumuyuko at mabilis na lumalakad sa tuwing makakita ngang sinuman. May nagtanong sa akin, pagkatapos ng lahat ng nangyari, nakaramdam ba ako ng kagalakan? Matagal kong pinag-isipan ang tanong na iyon. At pagkatapos ay naintindihan ko na ang pakiramdam ko ay hindi talaga kagalakan. Hindi ito tulad ng kagalakan na makita ang isang taong nagpahihirap sa akin na nagbayad sa kanyang kasalanan. Para itong pakiramdam na sa wakas ay nakalabas sa isang madilim na silid, pagtalikot at pagtingin sa lugar na nakulong sa akin sa loob ng ilang taon at pagkatapos ay makita itong bumabagsak sa sarili nito dahil sa mismong bulok na haligi na sinubukan nitong itayo. Hindi ako masaya dahil bumagsak ang silid na iyon. Nakaramdam lang ako ngaan dahil hindi na nito ako makukulong. Kinabukasan, nang mas humupa na ang lahat, inayos ko ang aking maliit na upahang silid. Sumilip ang sikat ng araw sa bintana, sumasalamin sa lumang plastik na mesa, sa sirang seramikong baso na ginagamit ko pa rin sa pag-inom ng tubig, sa maliit na halaman na bagong bili ko sa palengke kahapon. Mahirap pa rin ang silid, masikip pa rin, at simple pa rin. Ngunit ito ang unang lugar pagkatapos ang maraming taon kung saan nakahinga ako ng hindi nakpipigil. Hindi nakarinig ng gayabak sa labas ng pinto at nag-alala kung saan kukunin ang pera ngayong buwan. Hindi ko na kailangan pang isipin ang ikalimang buwan sa sandaling makuha ko ang aking sweldo. Hindi na kailangan pang kumain ng may takot sa isang kritisismo, isang matalim na tingin, o isang bita na inilalagay na hindi ko alam. Binuksan ko ang aking telepono, tiningnan muli ang 25 missed calls ni Aling Nena mula sa mga unang araw. Ilang maliliit na numero lang na nananahimik sa screen, ngunit parang isang marker sa pagitan ng dalawang yuktong ng buhay. Noon, tumawag siya upang humingi ng 15,000 piso na sustento na parabang ipinanganak ako upang maging kanyang living wallet. Ngunit ngayon, ang tawag na iyon mismo ang naging simula ng pagbagsak ng isang buong pamilya na nasanay na mamuhay sa kasakiman, sa pagtataksil, at sa dugo at pawis ngang iba. Matagal akong nakaupo sa tabi ng bintana, tinitignan ang sikat ng araw na unti-unting umaakyat sa dingding sa tapat, at pagkatapos ay naramdaman kong unti-unting lumambot ang aking puso. Pagkatapos ang lahat, ang pinakalungkot sa akin ay hindi kung gaano karaming pera ang kinuha sa akin, kung gaano karaming taon ako ginamit, o kung gaano ako nasaktan sa pagtataksil. Ang pinakalungkot sa akin ay mayroong matao na, dahil sa pera, sa kasakiman, sa dignidad, ay kusanglop na nawala ang lahat ng natitirang kabutihan sa kanilang sarili. Sa sandaling lumuho sila at umyao naipit sa sulok ng buhay, doon lang nila naintindihan na ang nawala sa kanila ay hindi lamang pera, dignidad, o isang bahay. Ang pinakamalaking nawala ay marahil ang bahaging pagkataon na mayroon silang ngunit kusanglop na itinapon matagal na ang nakalipas. Sa akin naman, hindi ko masabi na mas malakas ako kaysa sa sinuman at hindi ko rin iniisip na natalo ko ang sinuman. Nakaramdam lang akong swerte dahil sa wakas ay nakalabas ako sa lugar na hindi ko kinalalagyan. At marahil, pagkatapos ngang lahat ng ingay, nga gabing walang tulog, nga papeles, mga tawag sa telepono, nga huling luha ng iba, ang pinakamahalaga na napanatili ko ay hindi pera o isang pahingi ng tawad, kundi kapayapaan, isang napakaliit, napakatahimik na bagay, ngunit para sa akin ngayon ay mas mahalaga kaysa sa lahat.